Kabanata 151 hanggang Kabanata 160. Kabanata 151. Nakatuon si Sam sa kanyang trabaho gabi na. Nalinis na niya ang mahigit 60 kwadradong yarda hanggang ngayon, at kung magpapatuloy siya, makakalinis pa siya ng mahigit 120 kwadradong yarda bago magmadaling araw. Sa kasalukuyan, may isang hukay na 10 metro ang lalim at umaabot sa 60 kwadradong yarda sa likod ng mansyon. Matapos magtrabaho hanggang ngayon, napunta siya sa conclusion na kung mapapabuti niya ang kanyang lakas ng isip, mas mabilis niyang matatapos ang trabaho. Kaya't nagpasya siyang magsanay para palakasin ang kanyang lakas ng isip sa susunod na 15 araw. Tungkol sa mga sagabal mula sa mga instructor at ang Thunderwolf Squad, naayos na niya ang kanyang mga kaisipan, at simula bukas, hindi na si Sam at ang kanyang mga kasamahan ang magiging nag-iingat na parang nakatayo sa mga itlog. Sa sandaling iyon, dumating si Philip, Watt, Kelly, at Jack sa kanya. Ang mga kailangan niya ay ginawa na ng Artisan Tower, at kahit na ang mga materyales ay dinala na rin. Kaya't kailangan na niyang ipamahagi ang trabaho sa apat na ito. Huwag nang alalahanin ang tungkol sa negosyo. Manatili na lang kayo sa S-Trade at simulan na ang paggawa ng mga inutos ko sa inyo. Gumawa kayo ng marami hanggat maaari. Philip, Kelly. Yamang may inyong lakas na apoy, subukang linisin ang impact crystal hanggat maaari sa inyong libreng oras, ngunit huwag ninyong ibigay ang buong pansin dito. Ang inyong pangunahing trabaho ngayon ay ang paggawa ng mga bagay na hiningi ko. Tiyakin ninyong hindi magbabago ang mga sukat at maging tumpak hanggat maaari. Gumawa kayo ng marami hanggat maaari sa susunod na 2 linggo, at dala ko na lang ang mga ito pabalik sa kampo para i-connecta. Yamang tinanggal na nila ang kanilang pagiging mabait sa atin, hindi na natin kailangang pakialaman ang kanilang opinyon. Gagawin kong pagsisisihan nila na kailanman ay inapi nila tayo. Matapos iyon, ipinaliwanag niya ang kanilang mga tungkulin at pinauuna na silang magsimula. Sa buong panahong iyon, hindi siya tumigil sa paglilinis ng kristal. Noong hating gabi, napansin ni Sam ang isang bagay, ang patuloy na pagkapagod at paggaling ng kanyang isip, at napansin niya ang kaunting pagpapabuti sa kanyang lakas ng isip, iyon lang ang magandang balita nitong mga nakaraang araw. Makalipas ang ilang sandali, biglang may pumasok na ideya kay Sam. 2 linggo na lang, at dala ko na lang ang mga ito pabalik sa kampo para i-connecta. Yamang tinanggal na nila ang kanilang pagiging mabait sa atin, hindi na natin kailangang pakialaman ang kanilang opinyon. Gagawin kong pagsisisihan nila na kailanman ay inapi nila tayo. Lumitaw ang tanong na ito sa kanyang isip, at agad niyang isinagawa ang kanyang plano. At nang malaman niyang posibleng gawin iyon, labis siyang nasiyahan. Mas mabilis na ngayon ang kanyang proseso. Tungkol sa paggawa ng mga malalaking piraso na pulbos para sa hinaharap, magagawa niya iyon kapag nagtatrabaho na siya sa mga ito, hanggang doon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito. Maaari niyang gawing pulbos iyon kahit na walang ginagawa sa kampo gabi. Noong hating gabi, nakalinis na si Sam ng mahigit 120 yarda. Matapos magtrabaho pa ng 2 oras, tumigil siya sa lahat at pumunta para magpahinga. Kung magiging nabigo ang kanyang isip dahil sa labis na pagtatrabaho, baka magpadalos-dalos siya sa kampo. May plano na siya at kailangan niyang harapin ito ng may katwiran, kahit na magpapalaya siya para ilabas ang kanyang galit, hindi pa rin dapat siyang ganap na magwala. Ngunit nababahala pa rin si Sam tungkol sa paano haharapin ang kristal na ito. Ang buong estate ay humigit kumulang 1,000 ektarya, kung saan humigit kumulang 700 ektarya ay puno ng kristal, at ang natitirang bahagi ay ang 1 ektarya ay katumbas ng 4,840 kwadradong yarda, kaya't ang 700 ektarya ay 338,800 kwadradong yarda. Ngayon, 150 kwadradong yarda pa lang ang natapos niya. Kahit na nakahanap siya ng mas mahusay na paraan para harapin ito, marami pa rin siyang trabaho. Sa kanyang pagtatantya sa kanyang kasalukuyang kalagayan, makakalinis si Sam ng humigit kumulang 600 yarda kung magpapatuloy siya sa parehong bilis at walang pagkawala ng oras. Maaari niyang gawin iyon 2 beses sa isang buwan, kaya't 1,200 yarda sa isang buwan, at sa kabuuan ay makakapaglinis lang siya ng 9,600 yarda sa loob ng 8 buwan, humigit kumulang 2 ektarya. Hindi niya ito matitiis, kailangan niyang mag-isip ng paraan para harapin ito ng mas mabilis. Kailangan niya ng hindi bababa sa 500 ektarya ng lupa para gumana ang kanyang plano, at kailangan din niyang magbigay ng trabaho matapos linisin ang ilang lupa para magsimula agad ang pagtatayo. Nagpahinga si Sam ng 2 oras pa, kasama si Hawk at Drew na matagal nang hindi nakatulog ng payapa. Agad silang nagulat, at walang nakitang pagkukulang ang instructor sa kanila. Matapos ang gawain ng madaling araw, pumunta si Sam para hanapin ang isang tao. Simula ngayon, tapos na ang pagiging depensibo niya.
Maaaring mahal ni General Spark ang kanyang mga apo at paborito sila, ngunit kung gagawin niya iyon sa gastos ni Sam at ng kanyang mga kasamahan, dapat isaalang-alang ng General ang mga kahihinatnan. Yamang ginamit ng kabilang panig ang mga butas ng patakaran para gumawa ng aksyon laban sa kanya at inapi siya sa pamamagitan ng pagkakasangkot sa Thunderwolf Squad at kahit na sa mga commander ng rehimyento, maaari rin niyang gawin ang pareho. Hindi direktang maipapahayag ni Sam ang kanyang galit sa general, ngunit maaari niyang gawin ito sa mga taong nakasangkot. Hindi patas ba ito? Hindi talaga. Kung hindi patas ito, ang pag-api kay Philip, Hawk, at iba pa dahil lang sumali sila kay Sam ay hindi rin patas. Ang pangangatuwiran ng general ay ang dapat nilang sisihin ang kanilang sarili dahil kasama nila si Sam. Kaya't ginagamit din ni Sam ang parehong pangangatuwiran. Dapat mo lang sisihin ang sarili mo dahil tumulong ka sa general. Pumunta si Sam para hanapin ang isang tao, ang pangalawang general na tumangging sabihin ang kanyang pangalan. Instructor, maaari po bang pumasok? Tanong ni Sam habang nakatayo sa labas ng tolda. Pumasok ka. Pumasok si Sam at tumingin sa pangalawang general na nakaupo sa likod ng mesa habang sinusuri siya. Ano ang kailangan mo? May gustong ikwento sa iyo. Tungkol ba ito sa pagkakaapi mo sa mga instructor? Kung oo, paumanhin, hindi ko sila mapipilit na gumawa ng anumang bagay. Kahit na ang lahat ng ginawa nila sa iyo ay maituturing na pagkiling, hindi ko mapipilit na alisin ang kanilang pagkiling. Sumunod sila sa mga patakaran, hindi ako makakapagbigay ng aksyon. Sa totoo lang, hindi. May dalawang kahilingan ako. Ang una ay hilingin sa iyo na bigyan ako ng pahintulot na ipahinga ang pagsasanay para sa araw na ito para makapaghamon ako ng ilang tao. Tumaas ang kilay ng pangalawang general habang tinatanong siya. Bakit kailangan mo ng araw na pahinga para sa paghahaman? Hindi ko kailangan ng araw na pahinga kung isang tao lang ang hahamunin ko, ngunit marami akong kalaban. Nagkaroon ng interes ang pangalawang general at nagsabi. Pinapayagan ko. Ano ang ikalawang kahilingan? Gusto kong ikaw ang magbantay sa aking mga paghahaman. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka para sa aking pangangasiwa? Ang mga laban sa iyong antas ay hindi kailangan ng aking pangangasiwa. Ang kanyang mga salita ay sinabi ng may pagmamataas, at makikita ang pagmamalaki sa kanyang boses. Ngunit hindi nagtampo si Sam. Ang ganitong pagmamataas ay hindi likas kundi nabuo batay sa maraming tagumpay, walang karapatang tumutol sa taong tulad niya. Paano mo tiyak na hindi sila karapat-dapat? Bukod pa rito, halos buong militar ang laban sa akin. Hindi ako makakapagtiwala sa sinuman maliban sa iyo. Hindi alam ng pangalawang general kung paano sasagutin ang mga salitang iyon at nagsabi matapos ilang pag-iisip. Bibigyan kita ng kalahating oras. Kung ang iyong mga laban ay hindi karapat-dapat pagkatapos nito, aalis na ako. Ngumiti si Sam at nagsabi. Sige, hindi ka magsisisi. Tere na ba ngayon? Tumango ang pangalawang general at sumunod kay Sam palabas ng tolda. Sa totoo lang, hindi niya pinapansin ang mga karaniwang laban na kinasasangkutan ng isang baguhan. Ngunit sa pagtingin sa kumpiyansa ni Sam at pagsusuri sa kanyang sitwasyon, kung talagang magtatalo si Sam sa isang sundalo mula sa rehimyento o kahit na manalo siya, ang natitirang mga tao ay maghihiganti sa kanya sa pamamagitan ng patuloy na paghahaman. At kahit na ang commander ng rehimyento ay maghihiganti sa kanya. Batay sa talaan, ang kanyang koponan ay natalo na ng 100 puntos, at magiging mas masahol pa ito. Ngunit sa pagtingin sa kumpiyansa ni Sam, nagkaroon siya ng interes. Gusto niyang makita kung paano malulutas ng batang ito ang sitwasyon. Di nagtagal, narating nila ang harap ng kampo ng ika-5 rehimyento, ang rehimyento na pinamumunuan ng kanilang kasalukuyang instructor. Agad na tumingin ang lahat sa pangalawang general na kasama ng batang nagsusuot ng uniforme ng bagong sundalo nang pumasok sila sa kampo. Kakaiba ang kanilang pakiramdam. Ang isang rehimyento ay may 3,000 miyembro, at mahigit 60% ay mga baguhan, ang mga akulito ay hindi makakapasa sa hukbo ng dukdam. Kaya't ang mga baguhan ang karamihan. At sa mga humigit kumulang 1,800 baguhan, 800 ay maaaring nasa gitnang at huling yugto. Ang mga taong ito ang target ni Sam. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa arena ng mga paghahaman at tumingin sa kampo. Ang aksyong ito ay nakakuha ng pansin ng maraming tao, at unti-unting lumalaki ang karamihan. Nang sa palagay niya ay sapat na ang madla, malakas na sigaw ni Sam na naririnig ng buong kampo. Ako si Sam mula sa espesyal na grupo na sumasali sa kompetisyon. Ngayon, narito ako para hamanin ang mga baguhan mula sa ika-5 rehimyento. Ayon sa aking nalalaman, may 1,800 baguhan sa rehimyentong ito, at narito ako para hamanin silang lahat. Para sa bawat laban na matatalo ko, magbibigay ako ng 10,000 Spirit Stone sa nanalo, at kung ang kalaban ay koponan, magbibigay ako ng 10,000 bawat isa sa kanila.
Para sa bawat laban na mananalo ako, kokolektahin ko ang 5,000 mula sa mga natalo, at kung natalo ang koponan, kokolektahin ko ang 5,000 bawat miyembro nito. Natalo ang buong kampo. Hindi nila inakala na may darating na tao sa kanilang kampo para hamanin sila ng ganito. Kung normal na paghahamon lang ito, maaaring ayaw nilang sumali dahil hindi sila inihamon ng paisa-isa. Ngunit ang gantimpala ng kayamanan ay kaakit-akit. Kilala ng ilang sundalo si Sam, sila ang mga humamon kay Drew at Hawk. Tanong ng isa sa kanila. Ano ang iyong layunin dito? Alam niyang inapi si Sam ng kanilang commander, kaya't hindi siya darating dito para walang dahilan o para lang kumita ng pera. Sa palagay ko, ang lakas ng hukbo ng Southern Star ay labis na pinahahalagahan. Gusto kong patunayan ang aking punto sa pamamagitan ng paglilinis sa lahat ng basurang baguhan dito. Bukod pa rito, ang hukbong ito ay gumagamit lamang ng mga butas ng patakaran para gumawa ng gulo sa akin at sa aking mga kaibigan. Kaya't narito ako para patunayan na tama ang aking punto. Agad na nagalit ang mga sundalo. Kabanata 152. May lakas ka bang gawin iyon? Sa palagay mo makakalabas ka rito ng buhay matapos mong sabihin ang mga bagay na iyon? Siguro'y gusto mong mamatay. Papatayin kita. Nagsimulang sumigaw ang mga sundalo sa kanya, ngunit tiningnan lang ni Sam ang karamihan at nagsabi. Nag-uusap ba tayo o naglalaban? Patunayan mong mali ako kung may lakas ka. Ang ating pangalawang general ang magiging bantay ng laban. Tatanggapin ko ang lahat ng paghahaman na maibibigay ninyo. Hindi ako aalis dito hanggang hindi ko linisin ang basura ng ika-5 rehimyento. Ang mga salita ni Sam ay lalong nagpasiklab sa kanila. Gago ka talaga, haharapin kita. Nagsabi ang isang lalaki habang lumalaki sa entablado. Tumayo ang pangalawang general sa pwesto ng bantay malapit sa entablado. Nakuha ni Sam at ang sundalo ang kanilang mga pwesto. Handa na ba kayo? Tanong ng pangalawang general sa kanilang dalawa, at nang tumango ang dalawa, nagsabi siya. Laban. Kaagad nang mawala ang kanyang boses, kinuha ng sundalo ang kanyang sibat at tumalon patungo kay Sam. Isa siyang baguhing antas 8. Hindi masama ang kanyang bilis. Sa ibaba ng entablado, halika kapatid, ipakita mo sa kanila kung ano ang tunay na sundalo. Turuan mo siya ng leksyon. Oo, may lakas ka bang babaan ang tingin sa atin na sundalo at sa ating militar? Sinasakyan nila siya ng malalakas na sigaw. Hindi pinansin ni Sam ang mga panunuya at paghihiyaw, at hindi man lang siya gumalaw kahit na ang sibat ay isang talampakan na lang ang layo sa kanya. Bago pa man hawakan ng sibat ang kanyang leeg, gumalaw si Sam. Mabilis siyang gumalaw na parang kaluskos, at bago pa man makareaksyon ang sinuman, narinig nila ang isang pagtambak at pagkakasira. Bago pa nila malaman ang nangyayari, nakita na lang nila si Sam na hawak ang leeg ng sundalo at ang ulo nito ay nakadurog sa arena na parang isang bunganga ng bulkan na nahulog mula sa langit. Tumahimik ang karamihan. Hindi patay ang sundalo, ngunit nahihilo at walang lakas siya. Dahan daw ang tumayo si Sam at pinapalakpak ang alikabok mula sa kanyang mga kamay. Dahan daw ang tumayo ang sundalo na may suporta ng kanyang sibat, tumingin siya sa pangalawang general at mahinang nagsabi. Sumusuko ako. Ang kanyang boses ay kasing hina ng maaari. Kinuha niya ang mga spirit stone mula sa kanyang spatial ring at itinapon ito sa tambak ng mga spirit stone. Kahit na natalo siya, hindi siya pangit na natalo, may dangal pa rin siyang sundalo at binayaran ang taya. Lumundag siya mula sa entablado at sinubukang lumakad patungo sa kanyang tolda, ngunit matapos maglakad ng 2 hakbang, nahimete siya at nagsimulang damyugo ang kanyang ilong. Agad na sinubukan ng isang healer na patatagin ang kanyang kalagayan, matapos ilang pagsubok, nagsabi siya sa isang lalaki na malapit. Kailangan niya ng healer na antas 4 para ganap na gumaling. Parang commander ng kumpanya o commander ng batalyon ang lalaki, ang kanyang mga kasamahan ay nagpapakita ng paggalang sa kanya. Ngunit walang pakialam si Sam. Darating ba kayo o hindi? Hindi ako maraming oras para sayangin sa mga basurang tulad ninyo. Muli nang nagpasiklab ang karamihan. Ngunit walang sino mang matapang na pumasok sa entablado. Tinuro ni Sam ang isang tao at nagsabi. Ikaw, umakyat ka. Hahamonan kita. Agad na nataranta ang lalaking ito. Isa siya sa ilang taong alam kung bakit ginagawa ito ni Sam. Ang kanilang commander ang unang nagpasiklab sa mabangis na tao na ito, at isa rin siya sa mga malalapit na kasangkot na pinalo ang mga kasamahan nito. Kaya takot na takot siya. Mayroon pa siyang pag-iisip na umatras, at kung wala ang pangalawang general at ang bantay ay mula sa kanilang rehimyento, magagawa niya iyon sa pamamagitan ng lihim na pagpapaliwanag ng sitwasyon at pagpapatalsik kay Sam sa kanilang kampo. Ngunit dinala ni Sam ang pangalawang general, at ang pagsuwi sa mga patakaran sa kanyang harapan ay katumbas ng paghahangad ng kamatayan.
Dahan-daang umakyat siya at nagpa siya sa kanyang isip, magtataguyod siya ng pag-atake, at kung hindi niya makukuha ang kalamangan, susuko na lang siya. Laban. Kaagad nang marinig nila ang utos, handa na siyang gumalaw ngunit hindi na pasibo si Sam ngayon. Siya ang unang gumalaw. Tumalon siya at nawala mula sa kanyang pwesto, pagkatapos ay kakaibang lumitaw sa harap ng sundalo at sinuntok ang ibabang panga. Crack, naririnig ng tahimik na karamihan ang pagkakasira ng kasukasuan sa panga. Agad na handang sumuko ang sundalo ngunit hindi gumagalaw ang kanyang ibabang panga, at ang tanging maaari niyang sabihin ay mga hindi naiintindihang tunog. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit sinuntok ni Sam ang kanyang panga. Hindi man lang binibigyan siya ng pagkakataong sumuko bago pa man niya malunok ang pagkasisi sa pagpasiklab sa mabangis na tao na ito, hinawakan ni Sam ang leeg ng lalaking ito sa ilalim ng kanyang braso at sinimulang hampasin ang kanyang likod. Nagsimulang masira ang mga buto sa likod, at kahit na ang kanyang gulugad ay nabali sa maraming piraso. Itinapon ni Sam ang walang lakas na katawan bago kinuha ang special ring. Kinuha niya ang 5,000 spirit stone at itinapon ang ring pabalik sa kanya. Nataranta ang mga sundalo, walang sino mang naglakas na tumingin kay Sam. Nagtataka sila kung bakit ginagawa niya ito sa kanilang rehimyento, at sino talaga ang nagpasiklab sa kanya. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga sundalong pinalo si Hawk kanina ay lumabas mula sa karamihan at tumakbo patungo sa kampo ni Sam. Ang kasalukuyang instructor ay ang commander ng ika-5 rehimyento. Nakita ni Sam ang aksyong ito ngunit hindi siya hamarang, kailangan din ng instructor na makita ang mga kahihinatnan ng pagpasiklab sa kanya. Gusto niyang parusahan si Sam para makasundo sa ilang nakatatanda, kaya't kailangan niyang bayaran ang halaga gamit ang kalooban at lakas ng kanyang mga subordinate. Ngayon, may isang layunin lang si Sam. Kailangan niyang pumatay sa moral ng buong ika-5 rehimyento, at kailangan niyang pumatay sa moral ng natitirang rehimyento isa-isa sa loob ng 15 araw. Pipinsilin niya ang buong hukbo sa kanilang mga baguhan. Makikita niya kung magugustuhan ba ng general kung gagamitin din ni Sam ang mga patakaran tulad niya. Tumingin si Sam sa karamihan, at nang ibaling na ng lahat ang kanilang tingin, lumakad siya patungo sa dulo ng entablado at itinapon ang isang dakot ng spirit stone sa karamihan. Kunin ninyo ang perang ito at bumili ng magagandang damit para sa babae. Kumuha siya ng isa pang dakot ng bato at itinapon ito bago nagsabi. Kunin ninyo ang perang ito at bumili ng mga pampaganda. Tinatawag ninyong sarili ninyong lalaki. Kakaiba. Hindi nakakapagtaka na kahit ang inyong general ay gumagamit ng mga kahindek-hindek na paraan para suportahan ang kanyang apo. Tulad ng amo, tulad ng mga alipin. Mga basura. Malinaw na pinapasiklab niya sila at determinadong gawin ito. Gagawin niya ito ng buong lakas. Hindi talaga mapagmahal si Sam sa kalikasan. At ang mga taong ito ay nagpasiklab sa kanya nitong nakaraang 15 araw, na naghahanap ng pagkukulang sa kanyang bawat galaw. Kahit na ang kanyang mga kasamahan sa labas ay naghihirap, kung hindi niya sila tuturuan ng leksyon ngayon, lalala pa ang sitwasyon. Tungkol sa mga baguhang ito na mawawalan ng kalooban, dapat nilang sisihin ang kanilang sarili dahil sa kanilang nakatatanda. Ang mga salita ni Sam ay talagang nagpasiklab sa karamihan, at agad na umakyat ang isang lalaki sa entablado. Alam niyang hindi niya matatalo si Sam, ngunit may isang pag-iisip lang siya, babatuhin man lang niya si Sam bago matalo. Ngunit bago pa man siya makagalaw, nagsabi si Sam. Ilabas mo muna ang pera. Mahirap para sa akin na kunin ito ng mag-isa. Kahit nagalit ang lalaki, hindi niya ipinakita ito sa kanyang mukha. Kinuha niya ang mga spirit stone at gumawa ng maliit na tambak sa gilid ng entablado. Pagkatapos ay lumingon siya kay Sam, bago pa man simulan ng pangalawang general ang laban, tumalon siya diretso patungo kay Sam. Ang kanyang mga galaw ay matapang at nakamamatay sa sarili. Hindi niya inalala ang mga pinsala, ang tanging inalala niya ay makakuha ng isang suntok kay Sam. Ngunit ang kanyang pag-asa ay nasira. Itinapon ni Sam ang isang talim ng hangin sa lalaki, na gumawa ng malaking hiwa sa kanyang dibdib. Nagulat ang sundalo dito. Bago pa man niya matanto, nasa harap na niya si Sam at sinimulang hampasin ng palo ang sundalo ng patuloy. Gusto mong subukan ang kamikaze sa akin? Papa. Gawin mo na lang iyon sa iyong panaginip. Anong basura ka? Tinatawag ninyong sarili ninyong sundalo. Ang kalaban ay dapat ring napakahina dahil hindi nila kayang talunin ang mga basurang tulad ninyo. Hindi man lang binibigyan ni Sam sila ng kaunting dangal. Ginagawa niyang talunin sila sa napakahinang kalagayan. Matapos gawing baboy ang kanyang mukha at masira ang ilang buto sa mukha, itinapon niya ito sa karamihan na parang isang supot ng basura. Sunod, malakas at malinaw niyang sigaw. Umakyat ang isa pang sundalo sa entablado at nagsabi. Maaari ba tayong magtalo ng walang taya? Tanong niya.
Pagkatapos ng lahat, natalo na sila at kaunting pag-asa na lang ang natitira maliban kung gumagalaw ang mga commander ng kumpanya. Ngunit ang pagkatalo sa kanilang pera na katumbas ng kanilang paglago ay mas nakakapinsala. Sa palagay mo mura ang aking oras. Ang makapangyarihang hukbo ng Southern Star ay hindi makalabas ng pera bilang taya. Anong sayang oras? Nagtataka ako kung bakit pinayagan tayo ni Duque na pumunta rito para magsanay. Huwag mong gawing ganyan. Maaari mo nang sabihin na hindi ka pumapayag. Kailangan mo bang babaan ang tingin sa atin ng ganyan? Nakaramdam ng pangangati ang mukha ng sundalo. Isang batang lalaki ang nagliliwanag sa atin, at hindi natin magawa ang anumang bagay dahil sa presensya ng bantay. Kung wala ang pangalawang general, maaaring isipin natin kung paano nila haharapin siya. Kinuha ng sundalo ang pera at itinapon ito sa tambak. Tulad ng nauna, pinalo siya hanggang sa muntik nang mawala ng malay. Matapos itapon ng lalaking ito, handa nang tumawag si Sam ng isa pa ng may malakas na sigaw na nagmumula sa malayo. Sam! Kabanata 153. Hindi man lang lumingon, nahulaan na ni Sam kung sino ang kabilang panig. Ito ay ang commander ng ikalimang rehimyento. Noong una, natutuwa siya dahil wala si Sam para sa pagsasanay, naramdaman niyang maaari niyang gamitin ang isang lehitimong dahilan para bawasan ang mga puntos para sa unang pagkakataon. Ngunit nang lumapit ang isang sundalo mula sa kanyang rehimyento at ipinaliwanag ang sitwasyon, agad siyang nainas at nabalisa. Hindi niya inakala na ganito ang paghihiganti ni Sam. Sam, may lakas ka bang babaan ang tingin sa mga sundalo ng hukbo ng Southern Star at saktan sila ng ganyan? Parang nakalimutan mo na ikaw rin ay bahagi na ng hukbong ito. Sa batayan lamang na ito, maaari kang tawaging traidor at ipapatay. Hindi man lang binigyang pansin ni Sam ang pagtugon at tiningnan lang ang pangalawang general. Gusto niyang makita ang reaksyon ng huli, at dahil ang kabilang panig ay kasing kalmado pa rin, nagsalita siya sa commander ng rehimyento. Hindi tungkol sa totoo ang sinasabi ko. Narito ako at nakipaglaban ng 4 na laban at panalo ang lahat ng walang kahirap-hirap. Ang basura ay basura, gaano man kataas ang iyong moral na katayuan. Ang pagkikita sa basurang ito ay indikasyon na lang ng iyong kakayahan. At narito ka na sinusubukang turuan ako. Dapat mong pasalamatan ang swerte mo na hindi ako isang Grand Realm Cultivator. Kung hindi, hihintuan kita hanggang sa tawagin mo akong lolo mo. Hindi pinigilan ni Sam ang pagmumura sa instructor. Lumitaw ang mga ugat sa noo ng instructor. Hindi niya inakala na ganito konggal si Sam. May lakas ba siyang isang maliit na baguhan na magsalita ng mga salitang ito sa kanya? Halos gumalaw na siya laban kay Sam ngayon. Tanging ang presensya ng pangalawang general ang nagpigil sa kanya. Ngunit ang pinakainis na hindi ang instructor kundi ang mga sundalo. Sinisisi nila ang kanilang sarili dahil hindi sapat ang kanilang kakayahan para hindi mapahiya ang kanilang commander. Pangalawang general, nakita ninyo na ang kanyang katapangan. Dapat nating parusahan siya ayon sa batas militar. Tanong ng commander ng rehimyento ng malakas ngunit may paggalang. Tiningnan lang siya ng malawak ng pangalawang general at nagsabi. Tulad ng sinabi niya, kung ang kanyang sinasabi ay simpleng akusasyon lamang, gagawa ako ng aksyon. Ngunit kung totoo ito, kailangan kong isaalang-alang ka at ang iyong kahusayan sa paggawa ng mabuting trabaho. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang baguhan lang ay makakapatalo sa lahat ng baguhan ng iyong rehimyento, dapat ko ring sabihin na basura ka. Kaya't kung gustong mong gumawa ng aksyon, talunin mo siya at patunayan mong mali siya. Hindi na nakatiis ang mga sundalo matapos marinig ito. Ang pagpapasiklab ni Sam kasama ang pahayag ng pangalawang general ay lalong nagpain sa kanila. Sabi mo tatanggapin mo ang laban ng koponan, tama ba? Tanong sa kanya ng isang kapitan ng esquadron. Tiyak, okay lang sa iyo ang esquadron. Halika na. Ano ang pagkakaiba ng isang basura at 7 basura? Ang tanging pagkakaiba ay ang oras ng paglilinis. Patuloy pa rin ang pagmumura ni Sam. Sa totoo lang, hindi niya gusto ang pagmumurang ito, ngunit kailangan niyang gawin ito para makamit ang kanyang layunin. Una, aalisin niya ang pera sa mga wallet nito. Magtatayo siya ng mataas na pedestal na parang nagsasabing kahit ang kanyang paghampas ay may halaga, na magpapahintulot sa kanila na ilabas ang pera para hindi mawalan. Pangalawa, ang pagmumura ay hindi lang magpapainis sa mga tao kundi kung mananalo siya ng mapang-api, mararamdaman ng mga tao na totoo ang kanyang mga salita. Pangatlo, kapag talagang naramdaman nila na sila ay basura, ang mga baguhan na higit sa kalahati ng rehimyento ay mawawalan ng paniniwala sa sarili at sa kanilang mga kasamahan, pati na rin ang kanilang kumpiyansa at moral, na magdudulot naman ng epekto sa moral ng natitirang Great Realm Cultivator. Kahit na hindi niya gusto ang pagganap na ito, patuloy pa rin si Sam sa pagmumura para makamit ang kanyang mga layunin. Umakyat ang esquadron at lahat ay gumawa ng maliit na tambak ng kanilang spirit stone malapit sa entablado.
Bago pa sila kumuha ng pwesto, nagturo ang pangalawang general para simulan, at hindi napasibo si Sam. Agad siyang gumalaw. Pigilan niyo siya. Utos ng kapitan ng esquadron, at agad na inilagay ng isang miyembro ng koponan ang kanyang mga kamay sa sahig. Isang serye ng mga baging ang lumitaw, at ang isa ay nakahawak sa paa ni Sam. Harangan ang kanyang pag-alis. Isang pader na lupa ang lumitaw sa likod ni Sam habang sinusubukang makalaya sa mga baging. Ngunit hindi siya nagmamadali. Tiningnan niya ang natitirang miyembro na nagpaplano para sa malaking pag-atake. Inilagay ng kapitan ng esquadron ang kanyang mga kamay sa sahig, at isang malaking piraso ng bato ang nagsimulang lumitaw mula sa lupa. Ito ay hugis globo na may mga uka sa ibabaw. Pagkatapos ay nagsimulang gumawa ng palatandaan ang tatlong natitirang tao na tila mga sunod-sunog, at binigkas ang isang spell, pagkatapos ay idinirekta nila ang apoy patungo sa globong bato. Pumasok ang apoy sa mga uka, at nagsimulang magbago ang kulay ng bato. Samantala, tahimik lang na tinitingnan ni Sam ang eksena, hinayaan niyang balutin siya ng mga baging at pigilan siya ng gusto nila. Tinitingnan niya ang bato ng may pagkamangha. Sa sandaling iyon, nakahinga ng maluwag ang mga sundalo. Sa wakas, matatapos na siya. Sam Payne, takot na takot ako na makakapanalo siya sa isang esquadron. Oo, at hindi niya kinakaharap ang isang ordinaryong esquadron, kinakaharap niya ang isa sa aming pinakamahusay na esquadron. Ang Flaming Meteorite ay isa sa kanilang pinakamahusay na kasanayan. Nag-uusap ang mga sundalo nang makaramdam si Sam ng isang bagay, ang gitna ng bato ay natutunaw at dahan-daang lumalabas patungo sa ibabaw. Isang manipis na layer na lang ang naghihiwalay sa lava sa ibabaw. Kung maaari itong itirahan ng may sapat na lakas, magiging magandang pag-atake ito, ngunit ito ay kapakipakinabang lamang sa digmaan kung saan makakapagbigay ng oras ang kanilang mga kasamahan, at angkop ito para sa pag-atake sa isang grupo. Bago pa man makagawa ng pag-atake ang koponan, ngumiti si Sam. Sa palagay mo makakapigil ka sa akin. Panaginip ka lang. Bigla siyang napalibutan ng mga gininto ang apoy na nagpasunog sa mga baging. Irahan nyo, sigaw ng kapitan ng esquadron. Ngunit hindi kasing bilis ng kanyang bibig o ni Sam ang kanyang mga kamay. Bago pa man siya makagalaw, lumitaw si Sam sa ibabaw ng bato na may nakangising mukha. Inikot niya ang kanyang paa at sinipa ang tuktok ng bato. Nabali ang manipis na layer dahil sa impact at nagsimulang gumuho. Ang lava ay sumabog sa lahat ng miyembro ng esquadron bago pa man sila makatakas. Hindi na tumigil si Sam sa kanila at hinabol ang manggagamot ng wood element na nagpigil sa kanya at ang manggagamot ng earth element na harangan ang likuran. Isang sipa lamang sa bawat isa at labas na sila sa entablado. Maluwag na lumakad si Sam patungo sa apat na nasugatan na patuloy pa ring nasusunog ng lava. Medyo mas maayos ang kalagayan ng mga manggagamot ng fire element kumpara sa kapitan ng esquadron. Tiningnan niya ang apat na ito nang may pagkakahiya at nagsabi. Tumayo ako roon at hindi ninyo man lang ako matamaan ng isang suntok. Sa palagay ko, ang pagtawag sa inyo na basura ay pagiging mabait ko pa sa mga salita ko. Sinipa niya sila palabas ng entablado at sigaw, sunod na esquadron. Walang galaw. Tiningnan ni Sam ang karamihan at nakita ang taong tumawag sa instructor. Ikaw, umakyat ka kasama ang iyong esquadron. Walang magagawa ang sundalo. Bilang mga sundalo, mayroon silang tuntunin na huwag tanggihan ang paghahaman, at ang taong naghahaman ay mas mababa ang antas ng paglago kaysa sa kanya at kahit na hinahamon ang kanyang buong esquadron. Kahihiyan ang tanggihan ito. Nagbigay ang sundalo ng nakakapinsalang tingin sa commander ng rehimyento at lumakad patungo sa entablado kasama ang kanilang esquadron. Idinagdag nila ang kanilang spirit stone sa maliit na tambak na ginawa ng naunang esquadron. Ngayong pagkakataon, ang esquadron ay 7 mandirigma ng espada. Sinusubukan nilang palibutan siya. Perpekto ang kanilang pagtutulungan at mas mahusay pa sila kaysa sa naunang esquadron sa pagkakahuli sa isang solong kalaban. Ngunit pareho lang ang pagtrato ni Sam sa kanila. Ngayong pagkakataon, hindi na niya pinigilan ang kanyang mga suntok. Lahat ng kanyang mga hampas ay tumatama sa kanilang mukha, at bawat hampas ay nagpapawala ng ngipin o nagpapabali ng buto sa mukha. Ganap na inilalaro ni Sam ang mga ito. Ang parehong eksena ay nagpatuloy ng ilang sandali bago sila umamin ng pagkatalo. At dumating ang isa pang esquadron, pagkatapos ay isa pa. Ganito na lang, bago maghapon, nakaharap na si Sam ang apat na kumpanya. Basura, ito lang ang sinasabi ni Sam sa lahat nila. Sa totoo lang, ang karamihan sa mga tao ay may disenteng lakas sa labanan. Ngunit ang problema ay takot at nabalisa sila sa mga aksyon at salita ni Sam. Ang mga salita ni Sam ay laging nasa isip nila. Napansin ng pangalawang general na nakakamit na ni Sam ang kanyang layunin. Sinusubaybayan niya ang bawat hakbang ni Sam.
Ang malaking tambak ng Spirit Stone ay ginamit bilang pang-akit noong una, at ang mga salita ni Sam ang pinakamalaking pagpapasiklab sa anumang hukbo. Madali niyang pumasok sa isip ng lahat ng mga tao na ito, at ngayon ay inihahandog nila ang kanilang dangal at pera nang hindi nag-iisip ng maayos. Sa sandaling iyon, nagsabi ang commander ng rehimyento. Tigilan mo. Hindi pinansin ni Sam siya at handang tumutok sa susunod na squadron nang sabihin ng commander ng rehimyento. Hindi mo ba sinabi na ang militar ay basura? Ang lakas ng militar ay hindi nakasalalay sa individual na lakas o lakas ng squadron. Nakasalalay ito sa buong hukbo. May lakas ka bang labanan ang buong hukbo? Natalo ang lahat sa kanyang walang hiya na mga salita. Hindi rin inakala ng mga sundalo na ganoon ang sasabihin ng kanilang commander. Sa totoo lang, hindi napakagaling ang kanilang mga baguhan. Dahil ang tunay na mga eksperto na baguhan ay inilalagay sa mga bantay ng lungsod para sa kanilang individual na lakas. Ang mga baguhan sa hukbong ito ay sanay sa pinagsamang pag-atake. Ngunit kahit pa rin, ang pagkatalo sa isang solong baguhan ay isang kahihiyan na, lalo na kung sa mga squadron. Ngayon, lalong walang hiya ang kanilang commander na hilingin sa kanya na labanan ang isang hukbo. Ngunit patuloy pa rin ang commander ng rehimyento. Sabi mo ang militar ay basura. Kung hindi magtutulungan ang militar, paano mo masasabing basura ito? Kung hindi mo ito patunayan, parurusahan kita ayon sa batas militar. Kaya ano ang punto mo? Tanong ni Sam nang may pagkainis. Gayunpaman, alam niya ang mangyayari. Labanin mo ang isang batalyon at manalo. Pagkatapos ay maaaring ituring na totoo ang sinabi mo. Hindi agad sumagot si Sam at tiningnan lang ang karamihan. Nakita ito ng commander ng rehimyento at lalong hinimok siya. Kung hindi mo tatanggapin, ihanda mo ang sarili mo para sa parusa. Babawasan ko ang lahat ng puntos ng iyong koponan para sa pagsuway, at bibigyan ka rin ng pinakamalubhang parusa na posible. Nakakapit pa rin siya sa huling pag-asa, alam niyang walang hiya siya at talagang pagsisisihan niya ang pagpasiklab kay Sam. Ngunit hindi na siya makakapagbalik pa. Kabanatang 154. Hindi agad nagsalita si Sam at tiningnan lang ang commander ng rehimyento na parang nag-iisip. Naisip ng commander ng rehimyento na natatakot si Sam at sinimulang pasiglahin siya. Ano na, Sam? Hindi ka ba makapangyarihan at nagtatalo na ang hukbo ay puno ng basura? Bakit hindi mo patunayan? Kung hindi, ihanda mo ang sarili mo para sa batas militar. Malalim na huminga si Sam at tiningnan ang commander ng rehimyento na parang nag-aalala. May dalawang kondisyon ako. Ano ang mga iyon? Sigurado ang commander ng rehimyento na magmumungkahi si Sam ng imposibleng kondisyon para umatras ng hindi gaanong napahiya. Gusto ko ng 10 beses na taya, at ang aking taya ay 10 milyong Spirit Stone. Nang marinig ito ng commander ng rehimyento, nakumpirma niya ang kanyang naunang teorya tungkol sa mga kondisyon. Pagkatapos ng lahat, ang 100 milyong Spirit Stone ay hindi maliit na halaga at higit pa sa taunang budget ng kanilang rehimyento. Ngunit naramdaman niyang dahil sinusubukan ni Sam na umatras, dapat niyang gawing mas mahirap para sa kanya. Sigurado siyang hindi tatanggapin ni Sam ang laban. Tanggap ko. Ano ang susunod na kondisyon? Sumang-ayon ang commander ng rehimyento. Nagpakita si Sam ng pagkagulat at may kaunting pagkabalisa sa kanyang mga mata na lalong nagpasaya sa commander ng rehimyento. Tiningnan ni Sam ang paligid na parang kinakabahan at nag-aalala, at ang kanyang mga galaw ay medyo labis, ngunit hindi ito naramdaman ng commander ng rehimyento. Matapos isang maikling paghinto, muling nagsalita si Sam. Ang pangalawang kondisyon ay ang pag-alis ng pagbabawal sa pagpatay. Nang marinig ng lahat ang mga salitang ito, nagulat sila saglit bago isipin kung baliw si Sam o nagpapanggap lamang na baliw. Ang pag-alis ng pagbabawal sa pagpatay sa sitwasyong ito ay lalong magpapulala para kay Sam. Bagamat nakaramdam ang mga sundalo ng kahihiyan at pagkakahiya, sigurado silang hindi tatagal ng 1 minuto si Sam laban sa batalyon. Kaya't nang marinig nila na hinihiling ni Sam na alisin ang pagbabawal sa pagpatay, inakala nila na naging baliw siya at sasamahan niya ang ilan sa kanila sa isang nakamamatay na pag-atake. Inisip din ito ng commander ng rehimyento, ngunit matapos ilang pag-iisip, nakahanap siya ng mahabang dahilan kung bakit sinabi iyon ni Sam. Iyon ay ang pagsisikap ni Sam na gamitin ang patakaran laban sa pagpatay ng militar para makatakas sa kalituhan. Nang ibigay nila ang mga patakaran sa grupo ni Sam, hindi nila binanggit ang tungkol sa pagpatay at laban na nakamamatay. Kaya't maaaring iniisip niyang walang ganitong kaayusan at hindi gustong baguhin ng militar ang mga patakaran para sa isang solong laban. Kahit na ang dahilan ay mahaba, iyon lang ang maaari niyang ikinonekta sa kondisyon. Kahit na ang pangalawang general ay ganito rin ang iniisip.
Ang kanyang kinakabahang mukha ay lalong nagpahiwatig nito, at ayaw palampasin ng commander ng rehimyento ang pagkakataong babaan ang tingin kay Sam, naisip niyang nasa kanyang pabor na ang sitwasyon at handang babaan ang tingin kay Sam kung sakaling magtatangka siyang gumawa ng ganitong kalokohan muli. Tanggap ko. Nang marinig ni Sam ang mga salitang ito, puno ng pagkagulat at pagkabalisa ang kanyang mukha. Parang hindi na niya alam ang gagawin. Matapos isang paghinto, tanong ni Sam. Maaari ba akong gumamit ng lahat ng aking sandata? Hindi masyadong nag-isip ang commander ng rehimyento at agad na sumang-ayon. Para sa kanya, tiyak na umatras si Sam kapag oras na talaga para lumaban. Tumipon kayo. Ngunit huwag dapat may mga Great Realm Cultivator. Nanginginig si Sam at ang kanyang tingin ay nakatuon sa lahat ng dako. Ang kanyang kinakabahang pag-uugali ay malinaw sa kanila na sinusubukan niya lang na iligtas ang kanyang dangal, at inakala nila na maaaring iniisip niyang hindi papayagan ng sino man ang laban na ito dahil napakahirap nito. Matapos mahigit 10 minuto, ang batalyon ay nakatipon sa isang bakuran para sa pagsasanay. Nakatayo si Sam sa harap ng 500 tao at kinakabahang tiningnan ang commander ng rehimyento. Nang makita niyang kontento ang commander ng rehimyento, alam niyang gumana ang kanyang plano. Biglang nawala ang kanyang kinakabahang ekspresyon. Bumalik ang kanyang dating kumpiyansang sarili. Tiningnan niya ang commander ng rehimyento na may nakangising mukha. Biglang nataranta ang commander ng rehimyento, naramdaman niyang pumasok siya sa isang bitag, at tama ang kanyang hula. Talagang naglagay si Sam ng bitag. Kung hindi, masyadong madali niyang papalampasin sila. Nakalaban niya ang 300 tao nang mag-isa nang hindi gumagamit ng lahat ng kanyang sandata. Ngayon, kahit na kailangan niyang labanan ang 500 tao, maaari niyang gamitin ang lahat ng kanyang kagamitan, at hindi niya kailangang gamitin ang lahat para harapin ang mga ito. Napansin din ng pangalawang general ang pagbabago at nagulat din, ngunit hindi niya ipinakita ito sa kanyang mukha, sa halip, inikot niya ang kanyang kamay para simulan ang laban. Simulan. Agad na gumalaw si Sam. Ngunit hindi siya tumalon sa karamihan, nagulat pa rin ang mga sundalo na hindi umatras si Sam. Sigurado sila dito. Sa kanilang kadalubhasaan, mahirap na mapansin ang pagkakaiba sa pag-uugali ni Sam sa maikling panahong iyon. Bago pa nila malaman, nasa Harbinger na si Sam, lumulutang ng mahigit 20 talampakan sa himpapawid. Nakangisi siya sa karamihan at kinuha ang Golden Crescent. Nang makita ito ng mga sundalo, hindi nila napigil ang magtaka. Nakalaban nila ang mga kalaban sa himpapawid, ngunit ang mga kalabang iyon ay mga hayop na parang ibon na malaki ang sukat. Ang kanilang tanging pagpipilian noon ay karaniwang ang mga pag-atake mula sa malayong distansya. Dahil sa malaking sukat ng hayop, may pagkakataon pa rin silang umatake sa pamamagitan ng pagtalon sa himpapawid. Ngunit si Sam ay ganap na naiiba sa lahat ng mga sitwasyong iyon. Maliit siya, mabilis, masigasig, kusang loob. Dapat nilang pasalamatan ang swerte nila. Hindi unang gumalaw si Sam, tiningnan lang niya ang karamihan ng kusang loob. Ngayon ang araw na malalaman ng mundo kung bakit niya pinangalan ng Harbinger ang kanyang tabla. Ito ay ang Harbinger ng pagkawasak at kalamidad. Nagsimulang magtapon ang mga sundalo ng mga bola ng apoy, sibat ng tubig, talim ng hangin. Lahat ng uri ng pag-atake ay inihahagi sa kanya. Ngunit masyadong mabilis ang paggalaw ni Sam. Matapos ilang pagtapon, sa wakas ay nagsimulang umatake si Sam. Inilipat niya ang kanyang paa sa harap ng kaunti, at ang kanyang mga daliri ay hinawakan ang isang maliit na pagtutu, protrusion. Isang maliit na uka ang bumuka sa harap na bahagi ng tabla. Pagkatapos ay bahagyang nakayuko ang tabla patungo sa harap habang ang uka ay nakatuon sa direksyon ng mga sundalo. May malamig na ngiti sa kanyang mukha, gumawa si Sam ng kanyang unang pag-atake. Isang asul na apoy ang kumislap sa uka na may tunog ng maliit na pagsabog habang isang maliit, manipis, at matalim na metalikong disk ang inihagis mula sa uka. Halos hindi nakikita ito ng karamihan at tanging nakita nila ito nang may nagpapaalala. AAAAHHHH. At ang paalalang iyon ay ang sigaw ng isang sundalo. Ang ilan ay malabo na nakikita ang isang maliit na pabilog na disk na tumusok sa kanyang sundalo bago pa nila ito malinaw na makita. Boom! Isang pagsabog ang kumuha ng buong braso mula sa balikat. Ang braso ay naging pulbos na dugo. Walang oras ang sundalo para sumigaw dahil agad siyang nahimatay. Kung hindi mapapansin ang maliit na paggalaw ng kanyang dibdib dahil sa mahinang paghinga, akala nila ay patay na siya. Ito ay isa sa mga idinagdag ni Sam sa Harbinger, isang maliit na metalikong disk na inihagis gamit ang lakas mula sa methane. Hindi ito mapanganib. Ngunit ang maliit na pormasayo na inilagay dito ay mapanganib. Ang pormasyong iyon ay tinatawag na explosion trap formation, pormasayo ng bitag na pagsabog.
Ginagamit ito para bitagin ang mga kalaban, at ang Porma Sion ay magiging aktibo kapag may pumasok dito. Sa totoo lang, ang ranggo ng Porma Sion ay hindi hihigit sa ranggo 2. At hindi ito masyadong kanais-nais kung gustong lumikha ng malaking pinsala. Sa simpleng salita, hindi gumagana ang disk at ang Porma Sion ng mag-isa sa mga taong ito. Ngunit kapag pinagsama sila, naiiba ang sitwasyon. Ipinagana ni Sam ang Porma Sion at inihagis ang disk. Ang bilis ng disk ay sapat na tumusok sa isang kalaban sa loob ng 50 talampakan bago ito maging aktibo. Kaya't matapos itong makapasok sa balat, ang pagsabog ay nangyayari mula sa loob. Ang pinsala ay hindi simpleng isa dagdag 1 katumbas 2. Kung tina-target ni Sam ang dibdib o anumang mahahalagang bahagi, patay ang tao. Habang iniisip ito ng pangalawang general at ang commander ng rehimyento at ang mga gamit nito para sa militar, hindi tumigil si Sam. Habang mabilis na gumagalaw sa himpapawid, hindi siya tumatagal ng higit sa 1 segundo sa isang pwesto. Parang hari siya ng langit na gumagalaw at iniiwasan ang lahat ng uri ng pag-atake na inihahagis sa kanya habang inihahagis niya ang mga disk pati na rin ang mga palaso mula sa Golden Crescent. Ang kanyang pagkontrol sa daloy ng hangin gamit ang kanyang wind elemental control ay hindi rin nakatulong sa mga sundalo. Ganap na panig ang sitwasyon. Sinubukan ng ilang sundalo na umatake sa pamamagitan ng pagtalon ng bigla, ngunit inihagis sila ng mga palaso bago pa man sila makatalon ng mahigit 10 talampakan. Kahit na ang ilang pag-atake ay nakarating kay Sam, nagsimulang kumislap ang Harbinger ng bahagya at halos walang epekto ang mga pag-atake. Halos walang pinsala ang natamo ni Sam. Mga PORMASYON sa laban. Hindi na napigilan ng commander ng rehimyento ang sarili at agad na nagbigay ng utos. Kabanatang 155. Kaagad nang marinig nila ang sigaw ng kanilang commander, napaliyes nila ang kanilang pagkatalo. Sobrang lakas ng loob nila na hindi gagawin ni Sam ang desisyon na labanan ang isang batalyon, at kung gagawin man niya, inakala nila na kayang harapin siya gamit lamang ang dami nila. Ngayon lamang nila naiintindihan na inihahambing nila si Sam sa kanilang sariling pamantayan, ang lalaking iyon ay mas mataas kaysa sa kanilang antas. Nasa sarili niyang antas siya. 2 minuto pa lamang ang nakalipas mula nang magsimula ang laban, ngunit ang mga nasugatan na nila ay nasa 2 digit na. Mabilis silang gumalaw para isagawa ang kanilang mga Porma Sion sa laban. Sa pangkalahatan, ang bawat kumpanya na may 50 sundalo ay may sariling Porma Sion sa laban batay sa kanilang elementaryang katangian. Sa totoo lang, ang mga kumpanya ay kadalasang binubuo ng mga sundalo na may parehong katangian o maraming magkakasamang katangian na mas mahusay na gumagana kapag magkasama. Tanging sa mga bihirang pagkakataon lamang sila gumagawa ng kumpanya na may mga sundalo na may magkakaibang at maraming katangian. Nakita ni Sam na may mahigit 6 na kumpanya na binuo batay sa kanilang mga katangian na makakapaggamit ng kanilang Porma Sion sa laban. Tungkol sa iba, ang kanilang mga miyembro ay natalo na. Tumigil si Sam sa pag-atake at tiningnan ang mga Porma Sion ng mga sundalo ng may interes. Kung ang mga sundalo ay magkakasama at ang kanilang lakas sa laban at pagtutulungan ay umabot sa isang hangganan, ang Porma Sion ay magiging lubos na epektibo at may ilang kababalaghan na magaganap para kumatawan sa kalagayang iyon. Kung hindi, ang mga Porma Sion ay simpleng kombinasyon ng taktika sa pag-atake. Interesado siya dahil umaasa siyang makakakita ng tunay na Porma Sion na makakapagdulot ng ganitong kababalaghan. At natupad ang kanyang pag-asa. 2 kumpanya ang naglalabas ng lakas ng Wind Elemental at Earth Elemental na may mataas na konsentrasyon. Tiningnan ni Sam sila habang sinusunod ang pagiging siksik ng espiritual na lakas at pagkakaroon nito ng anyo. Ang lakas ng Wind Elemental ay naging anyong lawin, at ang lakas ng Earth Elemental ay naging anyong Gorelia na kayumanggi ang kulay. Napakalaki nila at mahigit 30 talampakan ang taas nila. Nagkaroon ng interes si Sam. Ito ay ang Porma Sion ng lakas sa laban, Battle Spirit. Kapag ang lakas sa laban ng mga sundalo ay sapat na malakas at ang kanilang pagtutulungan ay nasa pinakamabisang paraan na may iisang pag-iisip, mabubuo ang lakas sa laban na ito. Ang mga pormasyong ito sa laban ay dinisenyo rin ng mga master ng Porma Sion. Pumipili sila ng angkop na pwesto ng mga sundalo para makakuha ng nais na lakas sa laban, at ang pagtutulungan ay nakadepende sa mga commander at pagkakaisa ng mga sundalo. May iba pang uri ng lakas sa laban na hindi na unang dinisenyo kundi kusang loob na nabuo dahil sa sama-samang pagsisikap ng mga sundalo at ang kanilang magkakasamang estilo sa laban, at ang mas bihirang lakas sa laban ay ang individual na lakas sa laban. Kapag ang individual na lakas sa laban ay napakataas na kayang makipagkompetensya sa isang hukbo, maaari rin nilang gawing siksik ang lakas sa laban batay lamang sa kanilang estilo sa laban.
Ngunit para mangyari ito, kailangang makakilala sila ng tamang kalaban at magbigay sa isa't isa ng sapat na presyon, pati na rin ang may kakaibang kalooban na makipaglaban. Curious si Sam kung makakakuha siya ng lakas sa laban, ngunit hindi pa niya nakikilala ang tamang kalaban. Kaya't masigasig niyang tinitingnan ang dalawang lakas. Matapos silang ganap na maging siksik, nakangisi si Sam at malakas na nagsabi. Dahil ang inyong dalawang koponan ay sapat na kawili-wili, magkaroon tayo ng kasiyasyang laban. Aalisin ko muna ang mga kalat. Agad na nawala si Sam kasama ang Harbinger ng mabilis. Lumulutang siya sa ibabaw ng mga sundalo sa natitirang mga pormasayon na hindi pa nakumpleto ang kanilang mga pormasayon o nakabuo ng lakas sa laban, pati na rin ang iba pang individual na miyembro. Makikita ang isang pabilog na butas sa ilalim ng Harbinger at ang mga sangkap na puno ng siksik na espiritual na lakas ay inihahagi sa karamihan. Parang kislap ng liwanag si Sam sa ibabaw nila habang gumagalaw at inihahagis ang maliliit na destabilized energy cell. Una lang nakikita ng pangalawang general ang mga energy cell na ito, ngunit naiintindihan niya ang antas ng panganib na dala nila sandali pa lamang niyang sinusunod ang kaguluhan ng espiritual na lakas na dulot nila. Boom 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 boom. Di nagtagal, maraming pagsabog ang nangyari, at nang matakpan ang alikabok, ang tanging nakikita nila ay ang mga sirang katawan na nakakalat sa buong larangan ng laban. Sa loob ng kalahating minuto, sinira ni Sam ang buong batalyon. Ngayon, dalawang kumpanya na lang ang natitira. Umiilalim sila sa kalungkutan at kalumbayan. Tinitingnan nila si Sam nang may matinding puot. Sa wakas ay naiintindihan nila kung gaano kalakas si Sam at nilalaro lang niya sila mula pa noong una. Alam nila na mamamatay sila kapag nais ni Sam. Ngunit gustong-gusto pa rin nilang maghayganti. Kung hindi nila matatalo siya, babatuhin man lang nila siya ng isang beses. Nagsimulang umungol ang Gorilya habang ang buong kumpanya ay lumalabas. Kasabay nito, lumulutang ang lawin na nakabukas ang pakpak. Tiningnan ni Sam ang dalawang lakas at kinuha ang Reaper Sword. Nais niyang subukan ang isang bagong pamamaraan na kanyang isinip kamakailan habang sinusubukan ang kakayahan ng Battle Spirit. Nang tingnan ng pangalawang general at ang commander ng rehimyento ang espada na gawa sa dugo, naalala nila ang isang bagay. Ang balita tungkol sa kandidato na pumatay sa isang pamilyang maharlika na may 300 miyembro at gumawa ng mga espada mula sa kanilang dugo. Inisip nila na ang balita ay isang pinalaki na alingawngaw. Ngunit nang makita nila ang espada na gawa sa dugo at ang aura ng dugo na inilalabas nito, nagulat sila at agad na naiintindihan kung sino ang kandidato na iyon. Kaya't hindi ito alingawngaw. Si Sam ang gumawa nito. Hindi nakakapagtaka. Ito ang mga iniisip nila. Kung alam ng commander ng rehimyento na si Sam ang taong iyon at totoo ang balita, hindi niya sana inapi si Sam at hindi rin sana iminungkahi ang laban na ito. Ngunit huli na ang pagsisisi. Lumipad si Sam ng mas mataas patungo sa langit, at matapos maabot ang mahigit 40 talampakan, ibinaba niya ang sarili ng nakatungo mula sa Harbinger bago itago ito. Hinawakan niya ang Reaper Sword gamit ang dalawang kamay habang lumulubog patungo sa lawin na papalapit sa kanya. Tumaas ang lakas ng paggalaw habang bumababa siya, ngunit ang espada sa kanyang mga kamay ay hindi man lang nanginginig mula sa hangin. Sa halip, kinokolekta niya ang lakas ng wind elemental mula sa nakapalibot na daloy ng hangin habang ginagawa itong siksik sa talim ng espada. Habang tumataas ang lakas ng kanyang pagkahulog, bago pa man niya maabot ang lawin, hiniwa niya ang espada sa hangin. Isang malaking talim ng hangin ang hiniwa pababa na nagtahi sa lawin pati na rin ang Gorilya sa ibaba nito. Ang talim ng hangin ay dumampi sa lupa na parang bagyo habang ang mga sundalo sa dalawang pormasayon ay nagsuka ng dugo at ang ilan ay direktang nahimatay. Hindi tumama si Sam sa lupa. Kinuha niya ang Harbinger bago pa man siya tumama at mabilis na gumalaw habang lumulutang palayo sa pagtama. Matapos matakpan ng alikabok, nakita nila ang isang malaking patayong bunganga na ginawa ng talim ng hangin o sa halip, ng talim ng hangin na ginawa ng paghihiwa ng espada. Nakakalat ang mga sundalo, ngunit hindi ganap na maayos si Sam. Medyo pagod siya. Kinuha niya ang ilang Spirit Stone at mabilis na sumipsip ng lakas. Mataas ang kanyang rate ng pagsipsip, kaya't bahagyang bumalik ang kanyang kulay. Tiningnan ni Sam ang paligid at nakita ang isang matibay na entablado na ginagamit para sa mga individual na laban. Lumakad siya patungo sa entablado at tumayo sa gitna nito. Kinuha niya ang isang Fire Energy Cell. Ito ay malaki at gawa sa maraming Fire Elemental Spirit Stone, ganap na naiiba sa mga ibinebenta niya. Isinara ni Sam ang kanyang mga mata, at ang lakas ng Fire Elemental ay lumabas mula sa cell at nagsimulang sunugin ang entablado. Tinitingnan lang ng mga manunood ang eksena habang nakatayo si Sam sa gitna ng mga ginintoang apoy. Ang apoy ay nagliliwanag ng malakas, at di nagtagal ay nakita nila na ang ilang bahagi ng entablado ay natutunaw.
Matapos ilang minuto, tumigil ang apoy, at nakita ng mga manunood na ang entablado ay natunaw sa kakaibang anyo. Ito ay ang palatandaan niyang Double S. Lumakad si Sam patungo sa commander ng rehimyento at ang pangalawang general. Simula ngayon, ito ang tatak na inilalagay ko sa inyong teritoryo. Kung aalisin ninyo ito bago ninyo matalo, darating ako araw-araw para makipaglaban. Ito ay isang simbolo na nagpapakita na inilalagay ko kayong basura. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga natalong sundalo. Hindi niya ganap na ginamit ang kanyang lakas at walang intensyong pumatay sa buong laban. Maraming sundalo ang kritikal na nasugatan ngunit karamihan ay nakaligtas pa rin. Bagamat mahirap sabihin kung kailan nila mababawi ang kalusugan. Kahit na ang mga energy cell na kanyang pinasabog ay pinakamababang kalidad na makakapagdulot ng pinakamaliit na pinsala. Sa susunod, mag-isip muna bago kayong bulag na sumunod tulad ng aso sa utos ng iba. Kung mangyayari ito muli, iba na ang resulta. Hindi nagsalita ang commander ng rehimyento at ibinaba lamang ang ulo ng may kahihiyan. Tama naman ang sinabi ni Sam. Hindi niya dapat tinulungan ang general para tuparin ang kanyang personal na puot at targetin ang isang baguhan sa pamamagitan ng pag-abuso sa kanyang propesyon. Nagsimulang lumakad palayo si Sam at biglang naalala ang isang bagay at bumalik agad. Inilabas niya ang kanyang kamay at nagsabi, "Bayaran ninyo ako." Kabanatang 156. Agad na nataranta ang commander ng ikalimang rehimyento. Ngayon lamang niya naalala ang taya na hindi niya kayang bayaran. Tiningnan ni Sam ang pangalawang general na parang hinihiling na harapin niya ang sitwasyon. Matapos ilang seryosong talakayan at negosasyon, tuluyan nang umalis si Sam sa rehimyento na may dalang isang rolyo. Ang rolyo ay ang tanda ng utang na mayroon ng ikalimang rehimyento kay Sam. May pagtatalaga ang pangalawang general bilang guarantor. Ang kasunduan ay nilagdaan gamit ang dugo at ang palatandaan ng espiritual na lakas. Kung hindi nila babayaran ang utang sa loob ng takdang panahon, maaaring dalhin ni Sam ang kasunduan sa mas matataas na awtoridad, sa kasong ito, kay Duke at kahit na sa mga nakatatanda sa kabisera ng imperyo. Matapos umalis si Sam, tinipon ng commander ng ikalimang rehimyento ang lahat ng sundalo na malinaw na nabigo at nawalan ng kumpiyansa, at nagbigay ng utos. Ang lahat ng balita ay dapat na sarado. Huwag magsalita tungkol sa nangyari noong pagbisita ni Sam sa sinumang tao labas ng rehimyento. Kahit na hindi niya ibinigay ang utos, walang lakas ng loob o dangal ang mga sundalo na ibahagi ang balita sa ibang rehimyento. Susunod na araw, ang natitirang apat na commander ng rehimyento ay tinanong ang commander ng ikalimang rehimyento tungkol sa nangyari noong nakaraang araw. Kahit na hindi naiulat ng mga sundalo ang balita, maraming tao sa base ang nakita na si Sam kasama ang pangalawang general ay nagtungo sa ikalimang rehimyento. Ngunit walang sagot sila at tanging inalis lamang ang kanilang mga tanong. Lalong naging kuryoso sila sa ganitong pagkilos. Ngunit hindi nila kailangang maghintay ng matagal para malaman ang nangyari, hindi bababa sa para sa isa sa kanila. Dahil nakita ng isang tao na si Sam ay nagtungo sa ikaapat na rehimyento kasama ang pangalawang general. Ang parehong pagkilos ay inulit noong araw na iyon, at nang umalis si Sam, may rolyo siyang hawak at may malaking palatandaan niya sa entablado ng ikaapat na rehimyento. Ngayong pagkakataon, ang tatlong natitirang commander ng rehimyento ay nagtaka. Alam nila na may nangyayari ngunit hindi nila alam kung ano ito. Ang dalawang commander ng rehimyento na nagsikap na manahimik ay walang sinabi. Dahil magkasama silang lahat, magkasama rin silang magdusa. Iyon lang ang iniisip nila. Kabilang dito si Gian na pinakakuryoso at nababahala. Ang iba pang tao ay nakagulo lamang kay Sam dahil ayaw nilang masama ang loob ng general. Ngunit siya ay nakagulo kay Sam na may layuning makasundo sa general. Nais niyang maging aso ng general sa gastos ni Sam, ngunit tila nagbago ang sitwasyon. Kaya't noong ikalawang araw, pumunta siya sa kampo ng Thunderwolf Squad para makita ang general, ngunit walang kabuluhan ang kanyang pagsisikap. Maraming tao ang hindi gumagalang o hindi hinahangaan ang general dahil hindi niya binibigyang pansin ang hukbo. Ang tanging inaalala niya ay ang kanyang mga estudyante na bumuo ng Thunderwolf Squad. Palagi siyang kasama nila, kahit na ang tahanan ng Thunderwolf Squad labas ng kampo ay nasa kanyang ari-arian. At ang Thunderwolf Squad ay espesyal na lugar sa kampo. Dahil sa kanilang kakayahan o sa suporta ng general, kahit na ang mga bantay sa pinto at mga katulong ay labis na mapagmataas. Kaya't hindi nakausap ni Gian ang general para ipaliwanag ang sitwasyon. Samantala, patuloy ang pagkubkob ni Sam. Noong ikalimang araw, nakatayo si Sam sa unang rehimyento na kinakaharap si Gian na labis na inis. Siya ang higit na nag-pains kay Sam at kahit na ang karamihan ng mga puntos ay kanyang binawasan. Kaya't ang paghihiganti ay mas matindi rin. Sa ibang kampo, laban lang si Sam sa isang batalyon ng husto, ngunit dito, inatake niya ang lahat ng baguhan.
Mula umaga hanggang gabi, nanatili siya sa unang rehimyento, nakipaglaban sa isang esquadron pagkatapos ng isa. Daan-daang laban. Ngunit ang bawat laban ay natatapos kaagad pagkatapos magsimula sa pamamagitan ng pagsabog ng energy cell. Ang mga esquadron ay napinsala. Halos walang paraan silang makaganti. At inilalagay ni Sam ang kanyang tatak sa bawat lugar ng mga batalyon. Ang buong rehimyento ay nabigo. Ngayong pagkakataon, hindi na niya inalala ang taya. Dahil ang pagpapinsala sa buong unang rehimyento ay sapat na para ilabas ang kanyang pagkainis. Kahit na may ganitong kaguluhan, ang mga miyembro ng Thunderwolf Squad ay walang alam dito, kabilang na ang general. Naramdaman ni Sam na ang general na ito ay isa sa pinakamasama niyang nakita sa dalawang buhay niya. Hindi man lang inaalala ng lalaking ito ang hukbo at hindi rin pinakinggan ang mga kahilingan at balita na dala ni Jian sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga alagad ay masyadong mapagmataas para ipasa ang balita. Sa unang 3 pagbisita man lang, hindi alam ni Jian ang nangyayari, ngunit matapos ang kanyang rehimyento ay ganap na nasira, nagtungo siya sa Thunderwolf Squad noong parehong gabi. Ngayong pagkakataon, hindi niya hiningi ang tulong ng sinumang ipasa ang kanyang mensahe. General Spark, lumabas ka na ngayon. Malakas niyang sigaw sa pinto mula sa tuktok ng kanyang boses. Mga pulang mata niya dahil sa galit. Kung hindi niya sinunod ang utos ng general na ito, hindi ito mangyayari. Kung hindi niya mapaghahanda ang kanyang rehimyento para ipadala sa loob ng susunod na 3 buwan, kailangan niyang harapin ang malubhang kahihinatnan. Kahit na ang general na ito ay hindi makakapagligtas sa kanya. Tungkol sa paghihiganti diretso kay Sam. Anong biro? Kung iyon ay isang pagpipilian, kailangan ba ng general na gumamit ng mga kahindek-hindek na paraan para pighatiin si Sam? Matalino si Jian at nakikita niyang hindi maaaring hawakan diretso si Sam o magkakaroon sila ng kahihinatnan. Kaya't pumunta siya rito para magreklamo sa general. Nang marinig ng mga miyembro ng Thunderwolf Squad ang sigaw na ito, labis silang nagulat. Hindi nila inakala na may darating sa oras na ito at direktang magsasigaw para sa general. Nagulat din ang General Spark dahil alam niya kung sino ang may-ari ng boses na iyon. Kaya't lumabas siya at lumakad patungo sa pasukan ng kampo. Buong panahong iyon ay may kunot sa kanyang noo habang tinitingnan ang commander ng rehimyento ng may seryosong ekspresyon. Kung walang angkop na paliwanag, magkakaroon ng malaking problema. Jian, ano ang gusto mo? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag mo akong guluhin kapag nasa Thunderwolf Squad ako? Ginugulo mo ang aming pagsasanay. Nang marinig ni Jian ang mga salitang ito, lalong nainas siya. Parehong kakaiba ang general at ang pangalawang general. Ang general ay napakasarili na hindi inaalala ang anumang bagay maliban sa kanyang posisyon, kanyang mga alagad, at ang kanilang pagsasanay. At ang general ay isang taong sanay na mag-abuso ng awtoridad, kaya't hindi niya pinayagan ang pangalawang general na humawak ng mga tungkulin tungkol sa kagalingan ng hukbo. Sa buong hukbo, walang sinumang naghahangaan o gumagalang sa general, ang tanging meron sila ay takot, na akala ng general ay sapat na para pamunuan ang hukbo. Kaya't hindi inalala ng pangalawang general ang mga bagay hanggat nasa loob ng mga patakaran. At sinadyang o hindi, sinamantala ni Sam ang dalawang bagay na ito at gumawa ng malaking kaguluhan sa base. General Spark. Sa palagay ko, oras na para mong unawain na ikaw ay hindi lamang may pananagutan para sa Thunderwolf Squad kundi para sa buong hukbo. Agad na nainas ang general. Kahit na ang kanyang mga alagad ay tinitingnan si Jian ng may puot. Jian, mas mabuting tandaan mo ang iyong mga salita. General Spark, may paggalang po ako. Sinunod ko ang inyong utos kasama ang natitirang commander ng rehimyento at pighatiin si Sam labag sa lahat ng propesyonal na etika. Ngunit dahil doon, sinira ni Sam ang mga baguhan ng bawat rehimyento. Ngayon, walang isang baguhan man lang ang may kalooban at lakas ng loob ng isang sundalo. Ang mga baguhan na siyang pundasyon ng hukbo ay sinira ng isip. 5 rehimyento ang talagang napinsala dahil sa iyong hanggal na desisyon. At nang subukang makipag-ugnayan sa iyo, ang iyong mga hanggal na alagad ay hindi man lang ibinigay ang aking mensahe sa iyo. Kung hindi ka kayang gumawa ng tungkulin, mangyaring bumaba sa posisyon mo. O kung hindi, mas mabuting linisin mo ang kaguluhang ito at panagutan ang mga pangyayari. Labis na inis si Jian at naglakas loob niyang sabihin ang mga salitang ito dahil sa dalawang dahilan. Una, totoo ang mga ito, at pangalawa, hindi kayang patayin siya ng general ngayon dahil kailangan niyang magbigay ng paliwanag kay Duke mismo. Gumawa si Jian ng ilang hakbang para kung talagang patayin siya rito, mag-uulat ang mga tao sa pangalawang general at kay Duke. Hindi na tumigil si Jian doon at umalis nang walang ibang sinabi. Kunot ang noo ni General Spark habang sinusubukang maunawaan ang sitwasyon.
Kaya't ipinadala niya ang ilang kanyang alagad sa mga commander ng rehimyento para tanungin ang nangyari, ngunit matapos isang oras ay bumalik sila ng walang balita. Hindi nila gustong magsalita at sinabi na walang karapatan kaming tanungin sila. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ng general. Ito ang unang pagkakataon na tinanggihan ang mga alagad ng general. Nag-isip siya sandali tungkol sa kung ano ang nagbago at gumawa na rin siya ng hakbang para maunawaan ang sitwasyon na nagpahayag kay Jian ng mga salitang iyon. Kaya't diretso siyang pumunta sa tirahan ng pangalawang general at tanong. Ano ang nangyari sa mga commander ng rehimyento? Wala. Ano ang ibig mong sabihin na wala? Kung walang nangyari, bakit maghahanap sa akin si Jian? Wala nangyari sa mga commander ng rehimyento. Walang sino mang lumabag sa mga patakaran at lahat ay sumunod sa sistema. Lunukan ng General Spark ang kanyang galit at tanong. Iulat ang mga pang-araw-araw na gawain nitong nakaraang linggo. Utos niya na parang isang nakatatanda. Tumayo ang pangalawang general ng may paggalang habang inuulat ang lahat. Lalong lumalim ang kunot sa noo ng general habang nakikinig, at sa huli ay labis na inis siya. Bakit hindi mo siya pinigilan ng gumagawa siya ng malaking kaguluhan? General Spark, ikaw ang nagsabing ang pag-aalaga sa hukbo ay iyong tungkulin at dapat kong sundin ang mga patakaran. Sinabi mo rin na hindi ako ang dapat na mag-alaga sa hukbo habang ikaw pa rin ang general. Kaya't sumunod lang ako sa mga patakaran at sa iyong mga salita. Hindi alam ng general kung ano ang sasabihin. Dahil siya ang nagsabi ng mga salitang iyon dahil ang pangalawang general na dating peak stage Grand Realm Cultivator ay napakamao sa mga sundalo, at ayaw niyang mukhang masamang pinuno sa paghahambing. Kaya't pinigilan niya ang huli gamit ang kanyang awtoridad. Ngayon, ang parehong mga salita ay nagsaktan sa kanya. Kabanatang 157. Halos sumabog na ang galit ni General Spark. Lumiko siya at halos umalis na sa silid nang marinig ang sinabi ng pangalawang general. General, isang mungkahi lang. Kung pupunta ka para harapin si Sam, hinihikayat kitang huwag gawin. Dahil plano niyang bisitahin ang Thunderwolf Squad bukas, kaya't maaari mo siyang harapin doon. Kung harapin mo siya sa kampo, ang mga sundalong makakarinig ng kaguluhan ay mawawalan ng huling bahagi ng paggalang na meron sila sa iyo. Nang marinig ito ng general, kanyang hinihigpitan ang kanyang kamao na ang kanyang mga daliri ay nagkakasugat at naririnig ang tunog nito sa tahimik na gabi. Ngunit sinunod pa rin niya ang payo. Alam niyang ang kanyang posisyon sa kampo ay nakasalalay sa isang mahinang sinulid. Kahit na ang lahat ng commander at sundalo ay nasa kanyang kontrol, pangunahin itong batay sa takot sa kanyang mataas na antas ng paglago. At ang isa pang dahilan ay walang ibang tao na makakapalit sa kanya, ngunit napansin niya ang kasalukuyang pangalawang general na umaangat sa ranggo, kaya't pinigilan niya ito. Hanggang ngayon, walang sundalo ang nagrereklamo tungkol sa kanya dahil kahit na hindi niya inaalala sila, hindi rin niya sila pinahirapan. Ngunit ngayon, isang baguhan ang naglalabas ng kanyang galit sa buong hukbo dahil ang lalaking iyon ay pighatiin ni General Spark. Ngayon ay nagsimula na silang kaamuhian ng general at sisihin siya sa kaguluhang ito. Hindi lang nila nawalan ng kumpiyansa kundi nagtamo rin sila ng matinding pinsala, lalo na ang unang rehimyento. Kung harapin ng general si Sam ngayon at ipahayag ng huli ang bagay na ito sa lahat, magiging kagalit-galit sa mga sundalo na maglingkod sa isang tulad niya. Pagkatapos ng lahat, anong klaseng tao ang gumagamit ng kanyang awtoridad para pighatiin ang isang tao sa isang kompetisyon para gawing hindi patas ito lamang para pasayahin ang kanyang apo? Kaya't nagpasya siyang maghintay hanggang bukas at nakita pa niya ang isang pagkakataon dito. Maraming sundalo ang hindi nasisiyahan sa paraan ng pagpapatakbo ng Thunderwolf Squad. Ang mga yaman na ginagamit ng squad na ito ay napakataas at palaging inaalagaan ng general. Dahil ganap ng sinira ni Sam ang buong hukbo, kung makakapatalo ang Thunderwolf Squad sa kanya, maaari niyang ilabas ang pangalan ng Thunderwolf Squad at palakasin ang kanilang posisyon. Habang gumagawa ang lalaking ito ng kanyang mga plano, nasa loob ng kanyang tolde si Sam na nagsusulat ng isang bagay sa isang rolyo. Matapos magsulat, tinawag niya ang isang Shadow Mouse at ibinigay ang rolyo kasama ang isa pang liham na kanyang isinulat na dati at ang kanyang Scholar Artisan Badge. Naglaho sila sa Space Jade ng mouse at naglaho sa kadiliman. Gumagawa siya ng mga plano para bukas at hindi ito tungkol sa laban kundi tungkol sa kaguluhan na inihanda niya para sa general para harapin ang kahihinatnan. Paano niya papalampasan ang general ng ganito kadali? Susunod na araw. Bago pa sumikat ang araw, pumasok na si Sam at ang pangalawang general sa kampo ng Thunderwolf Squad. Handa na ang general. Nakaupo siya malapit sa isang entablado kung saan karaniwang nagaganap ang mga laban ng koponan. Ang 50 alagad ay nakatayo sa kanyang likod. Ang ilang pantulong na miyembro ay nagtatayo at gumagawa ng mga gawain na parang hindi nila inaalala ang pagdating ng pangalawang general.
Ngunit tinitingnan lang ni Sam at ang pangalawang general, lalo na si Sam na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Dahan daw ang lumakad si Sam sa entablado at malakas na sigaw. Nandito ako para hamanin ang bawat baguhan sa isang laban na nakamamatay. Hindi mahalaga kung magtatalo sila ng magkasama o mag-isa. Tatanggapin ko ang hamon ng pareho. Ngayon, alinman ay mamamatay ako rito o sisire ko ang mga baguhan ng Thunderwolf Squad, walang ibang resulta. Kung may sino mang miyembro ng Thunderwolf Squad ang may lakas na lumaban hindi tulad ng kanilang guro na mahilig gumamit ng masamang paraan, maaaring umakyat sa entablado. Ngunit mag-ingat ka, pagkatapos kung tapusin ka, hihingi ka ng kamatayan bilang mas mahusay na resulta. Nang marinig ng Thunderwolf Squad, ang general, ang pangalawang general, at kahit na ang mga pantulong na miyembro ng squad ang mga salitang ito, nagulat sila saglit. Parang nagyelo ang oras sandali. Hindi nila inakala na ganito kalakas ang dating ni Sam. Batay sa seryosong ekspresyon ni Sam, parang hindi siya nagbibiro. Seryoso siya ngayon. Matapos ilang segundo, napal-ayos nila ang kanilang pagkatalo, at lalo na ang mga miyembro ng squad ay labis na inis na higit pa sa kanilang pag-unawa. Ang tanging gusto nila ngayon ay hatiin si Sam sa mga piraso. Ngunit sinabi ng kanilang guro na siya ang magsasalita at hindi nila pinapayagang magsalita maliban kung pinahintulutan niya. Sam, alam mo ba ang ginagawa mo? Inaatake mo ang sarili mong militar. Sabi ng general. Hindi rin niya inakala na diretso ng hominin ni Sam ang laban na nakamamatay at nagsimula siyang mag-alala. Narinig din niya ang balita tungkol sa pagpatay sa pamilyang Cougar ngunit mas alam niya kaysa sa sinumang tao na totoo ang balita. Ngunit may sapat din siyang kumpiyansa na makakapatalo ang kanyang mga alagad kay Sam, kahit na hindi nila magawa ito ng mag-isa, magagawa nila ito ng magkasama. Kahit na mukhang hindi patas, ang kanilang squad ay inilaan para sa mga eksperto sa laban ng koponan hindi sa individual na laban, hindi niya ito nakitang kahihiyan. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya pinayagan ang mga sundalo na hamanin si Sam at pinayagan niyang inaatake nila ang kanyang mga kasamahan sa halip. Tinitingnan lang ni Sam ang general ng may seryosong ekspresyon na puno ng intensyong pumatay. Talagang gusto niyang patayin ang lalaking ito ngayon at kung magpaplano siya ng perpektong pag-atake sa gabi, makakapagpalaman siya ng buong katawan ng walang bakas. Ngunit may ibang plano siya para sa lalaking ito. Nais ni Sam na hampasin ang lalaking ito at gustong din niyang magbago, kaya't ayaw niyang pumatay para sa bawat pagkainis. Ngunit kung tatalunan siya ng general na ito muli, tiyak na ipapakita ni Sam sa kanya ang impyerno sa hinaharap. Nang makita na hindi tumutugon si Sam, kunot ang noo ang general at naiintindihan na walang pag-atres, ngunit kailangan niyang subukan muna ang tubig. Tinawag niya si Jim at bulong ng isang bagay sa kanyang tainga. Malinaw na nagbago ang ekspresyon ni Jim na nagpapahiwatig na labis niyang ayaw at hindi siya sang-ayon. Ngunit umakyat pa rin siya sa entablado at tiningnan si Sam. May lakas ka bang pumunta rito at hamanin kami? Sa palagay mo ba ang Thunderwolf Squad ay isang lugar na maaari mong puntahan at umalis ng gustong mo? Gagawin kitang pagsisisihan ang paglabas mo sa sinapupunan ng iyong ina. Labis na inis si Jim kay Sam dahil sinabi lang ng kanyang guro na susuriin niya ang lakas ni Sam at sinabi rin na hindi niya kayang talunin si Sam, na nag-pain sa kanya. Kaya't nagsimulang magmura siya sandali pa lamang niyang umakyat sa entablado. Ngunit ang reaksyon ay ganap na hindi niya inakala. Naramdaman niyang ang tingin ni Sam ay naging mas malamig at tinitingnan siya ng ganap na naiiba. Kusang loob niyang umatras ng isang hakbang at matapos ilang segundo lamang ay napagtanto niya ang kanyang ginawa at lalong nainas dahil sa kahihiyan. Umakyat siya ng isang hakbang at sigaw. Ipapakita ko sa iyo kung bakit ako tinatawag na Thunderleg Jim. Magtuturo ako sa iyo ng aral na hindi mo makakalimutan. Hindi siya naghintay at agad na gumalaw. Naramdaman niyang malaki ang pagbabago sa ugali ni Sam sa loob ng isang segundo matapos niyang magsalita, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Kahit na ang general at ang pangalawang general ay napansin ang pagbabago, hindi nila alam kung ano ang nagbago. Tanging si Sam lang ang alam kung ano ang nagbago. Pinipigilan niya ang kanyang pagnanasa sa dugo para hindi ito ipakita sa labas. Kung ipapakita niya ito, malaking pagkakataon na papayagan nila si Jim na umalis. Napakasensitibo ni Sam tungkol sa kanyang kapanganakan at hindi niya gusto kapag binabanggit ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang salitang, bastardo, ay parang panggigising sa kanya. Ngayon na binanggit ni Jim ang kanyang kapanganakan, kahit na walang pagkainis at pagkakasala noon, gagawin niyang impyerno ang buhay ni Jim. Hindi alam ni Jim ang mga iniisip ni Sam. Mabilis siyang gumalaw habang ang asul na kidlat ay kumikislap sa kanyang mga paa. Nagsimulang magpadala siya ng malalakas na sipa kay Sam ng mabilis tulad ng kidlat. Ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban si Sam sa isang lightning type warrior mage.
Kahit na nakipaglaban na siya sa ilang lightning mage noon, iyon ay sa laban ng koponan lamang, at ang mga elemento ng kidlat at kulog ay napakabihirang. Sa itsura nito, ang pinakamahusay na mga elemental mage ng Southern Star ay nasa kampong ito ngayon. Hindi naman inalala ni Sam ito, mabilis din siyang gumalaw na parang multo. Mas mabilis pa siya kaysa kay Jim habang mabilis niyang iniiwasan ang mga sipa. Ang kanyang mga galaw ay tuloy-tuloy, ang kanyang mukha ay malamig at walang ekspresyon. Halos walang presyon na nararamdaman niya mula sa laban. Matapos maglaro ng ilang sandali, nainip si Sam, kumislap ang kanyang kamay sa ginintoang liwanag at hinawakan ang sipa na papalapit sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Jim na labis na nabigo dahil hindi niya magawang tumama ng maayos at nagsabi. Tinatawag mo bang sarili mong Thunderleg Jim ang mga kainahinang pamamaraan na ito? Ang tanging magagawa mo ay gumalaw ng kaunti ng mas mabilis at magsipa ng kaunti ng mas malakas, at may lakas ka pang maging mapagmataas sa harap ko. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na pamamaraan ng paa. Kaagad matapos niyang magsalita, inikot niya ang kanyang braso na hawak ang paa ni Jim, na nagpapaikot sa huli gamit ang kanyang isa pang paa bilang sentro. Noong nakabawi na siya ng balanse, nakatayo na si Sam nang magkatabi sila na parehong nakaharap sa parehong direksyon at inilagay ang kanyang kamay sa leeg ni Jim. Bago pa niya napagtanto ang nangyayari, kinuha ni Sam ang kanyang leeg bilang suporta at itinaas ang kanyang dalawang paa at ikinulong ang balakang ni Jim gamit ang kanyang mga paa habang ibinababa ang kanyang bigat pababa. Bago pa siya mahulog, inilagay ni Sam ang kanyang kamay sa lupa at nanatili siyang ganoon nang hindi nahahawakan ang lupa. Ang kanyang katawan ay nakaharap pataas habang inilagay niya ang pangalawang kamay pababa sa lupa. Gamit ang kanyang dalawang kamay bilang suporta, nanatili ang kanyang katawan sa himpapawid habang ang kanyang mga paa ay nakakulong sa balakang ni Jim. Nakaupo si Jim ng baluktot paatras habang ang kanyang mga paa ay nakatayo sa lupa. Basang-basa siya sa pawis at hindi niya magawang gumalaw. Ang lahat ng tao sa eksena ay nagulat sa galaw na ito. Ito ang binagong bersyon ni Sam ng Kanibas-Ami, isang galaw na bahagi ng Kinshiwaza, ang mga ipinagbabawal na pamamaraan ng judo. Sa pangkalahatan, ang Kanibas-Ami ay isang pagkakakulong sa balakang o mga paa at pagtapon sa kalaban. Magdudulot ito ng malubhang pinsala sa ibabang bahagi ng katawan ng kalaban at ipinagbabawal ito sa opisyal na judo sa lupa. Ngunit ang bersyon ni Sam ay mas mapanganib. Dahil kayang niyang hawakan ang bigat ng dalawang katawan gamit ang kanyang isang kamay, binago niya ang pamamaraang ito para sa kanyang paggamit. Maaari niyang diretso ring sirain ang gulugad ng kalaban kung nais niya at gawing lumpo ito habang buhay. At kung nais niya, maaari rin niyang piliing pereluhin ang itaas na bahagi ng katawan, ang ibabang bahagi, o kahit na ang dalawa. Tiningnan ni Sam si Jim at nagsabi, ito ang tinatawag na pamamaraan ng paa. Ngayon sabihin mo, aling bahagi ng iyong katawan ang pinakaayaw mo, ang itaas na bahagi o ang mga paa o ang dalawa. Maaari kitang tulungan na sirain ito. Tanggalin mo ako. Pakiusap. Hayaan mo akong umalis. Huwag mong sabihin iyan. Hindi ka ba ang dakilang Thunderleg Jim? Dapat mong gawin akong pagsisisihan ang paglabas ko sa sinapupunan ng aking ina. Bakit ka ngayon nagmamakaawa tulad ng aso? Kabanatang 158. Malamig at puno ng masamang intensyon ang mga mata ni Sam. Parang isang mabangis na hayop na naghahanap ng dugo. Halos maramdaman ni Jim na nakakulong siya sa bibig ng isang hayop. Sam, mas mabuting bitawan mo na siya. Kung hindi, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Malamig na boses ni General Spark. Hindi man lang tumingin si Sam sa kanya. Sa pagkakaunawa ni Sam, kung ang Marquez ay makakakuha ng balita na hindi maaaring hawakan si Sam, tiyak na alam din ito ng General. Tungkol sa kung bakit maaaring makipaglaban ang mga kandidato sa isa't isa, marahil ay may kinalaman ito sa mga taong nasa likod na hindi naglagay ng mga patakaran tungkol sa pagtatalo sa pagitan ng mga kandidato. Sa huli, kailangan nila ang pinakamahusay na tao, at ang pinakamalakas ay palaging ang pinakamahusay sa mundong ito. Kung ang isang kandidato ay makakapagtalo sa isa pa sa pamamagitan ng katalinuhan at husay, tanging nagpapatunay lamang iyon na ang natalo ay hindi may kakayahan. Ito lang ang haka-haka ni Sam. Kaya't hindi siya natatakot sa General. Tiningnan lang ni Sam si Jim na nanginginig ang mga paa. Tatalo na ako. Pasensya na Jim. Sa palagay ko ay maling-mali ka. Ito ay isang laban na nakamamatay, at ang buhay ng natalo ay hindi nasa kanyang kamay, ang nanalo ang nagdedesisyon, at sa kasong ito, ako ang nagdedesisyon kung mabubuhay ka o mamamatay. Nanginginig si Jim sa takot, ngunit lalong lumala ang sakit sa kanyang balakang. Malamang nangumiti si Sam at malungkot na boses niyang sabi. Kulang ka sa lakas, tama ba? Nakakaramdam ka ng sakit, tama ba? Ayaw mong matapos ang iyong paglalakbay ng ganito, tama ba?
Ngunit kailangan mong dumaan dito. Alam mo ba kung bakit? Dahil nakikialam ka sa bagay na hindi mo dapat. Hindi mo dapat pinuntahan ang aking kampo at pinasimulan ang kalokohang ito kasama si Gian. Ngayon, binabayaran mo ang halaga. Nang marinig ni Jim ang mga salitang ito, lumingon siya at tiningnan si Sam na pulang ang mga mata dahil sa galit. Bakit mo ako tinitingnan ng may puot? Hindi ako ang nagdulot sa iyo nito. Tandaan mo, sinabi sa iyo na pumunta ka at gamulo sa akin. Tandaan mo kung bakit ka nagsikap na pumunta at gamulo sa akin na hindi mo man lang kilala. Parang mga patnubay ang mga salita ni Sam para sa isang naliligaw na landas. Kusang loob na tiningnan ni Jim si General Spark. Naramdaman ni General Spark na may kakaiba, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Tumayo siya at sigaw, "Sam, bitawan mo na siya." Ngunit hindi tumugon si Sam. Patuloy siyang nagsalita, ang kanyang mga salita ay kasing nakalalasong ang isang ahas. Oo, siya ang may sala. Ang inyong minamahal na guro ang may pananagutan dito. Alam mo ba kung bakit niya ako tinitingnan bilang kalaban? Alam mo ba kung paano nagsimula ang hidwaan na ito noong unang pagkakataon kong pumunta sa lungsod na ito? Dahil sa kanyang mga apo. Dahil sa kawalan ng kakayahan at pagkainis ng kanyang mga apo, nagreklamo sila sa kanya, at siya ang naglalabas ng kanyang galit sa akin, ngunit sa gastos ng sino. Ikaw ay isang kagamitan lamang sa larong ito. Ayaw niyang mawalan ng dangal, kaya't ipinadala kanya para gawin ang lahat ng masamang gawain, ngunit hindi iyon ang tanging dahilan. Alam mo ba kung bakit kanya ipinadala? Maaari na lang niyang ipakilala ang kanyang mga apo sa mga commander at hihingi sila ng pabor, ngunit bakit ikaw ang pinili niya? Nang tanungin ni Sam ang mga tanong na ito, may pagkalito na halos sa sakit sa mukha ni Jim. Alam ng general na lumalabas na sa kanyang kontrol ang sitwasyon at halos gumalaw na siya, ngunit pinigilan siya ng pangalawang general. Lumipat ka, malamig niyang sigaw. General Spark, sinabi mo na ang lahat ay ayon sa mga patakaran, at ganoon nga ang nangyayari. Sinabi ni Sam na ito ay isang laban na nakamamatay, at magiging ganoon talaga anuman ang mangyari. Ang pagkamatay o pagkabuhay ng natalo ay dedesisyon ng nanalo. Kung makikialam ka ngayon, baka hindi kita mapigilan, ngunit hindi mo rin ako mapigilan kung magtatake ako ng aksyon laban sa iyong mga estudyante. Kung lalabag ka sa mga patakaran, gagawin ko rin ito. May lakas ka bang bantahin ako? General Spark, sa palagay mo ba ay natatakot ako sa iyo? Maaaring hindi kita kayang talunin ngayon, ngunit sa palagay mo ba ay kayang mong patayin ako kung determinado akong tumakas? Parang nakalimutan mo kung ano ang aking kakayahan. At para sa impormasyon, hindi rin alam kung kapag ibigay ko ang lahat ng aking lakas, hindi kita makakapit para isama sa impyerno. Nanatili ka sa kahihiyan mong middle stage novice sa loob ng 20 taon. At maaari akong umabot sa parehong antas sa loob ng mas mababa sa 3 taon. Oras na para tigilan mo ang pagtataas ng sarili mo. Agad na lumungkot ang mukha ng general, ito ang malupit na katotohanan at isa rin ito sa mga dahilan kung bakit niya pinigilan ang pangalawang general noon. Ayaw niyang magkaroon ng anumang tagumpay ang huli para hindi ito makakakuha ng sapat na yaman para lampasan siya. Sigurado ka bang gustong labanan mo ako ng ganito para sa isang batang ito? Sigurado akong ganito, tulad ng sinabi mo noon, gagawin ko ang aking tungkulin ng buong lakas para tiyakin na ang lahat ay ayon sa mga patakaran. Habang ang dalawang makapangyarihang tao ay nagtatalo, patuloy pa rin na nakikipag-usap si Sam kay Jim habang unti-unting hinihigpitan ang kanyang mga paa. Hindi mo pa rin naiintindihan. Alam niyang ako ay isang walang awa na tao. Alam niyang pumatay ako ng 300 miyembro mag-isa dahil sinaktan nila ang aking kasamahan. Kaya't nakita niya kayong lahat bilang target ng aking galit. Dahil kayo ang nagsimulang gamulo sa akin, iiwan ko ang kanyang mga apo. Ikaw ay isang kahihiyan na panakip para sa kanyang mga apo. Nang marating ni Jim ang mga salita ni Sam, kulay abo na ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ngunit ang sakit ay nagsasabi sa kanya na hindi mangyayari ang lahat na ito kung hindi siya ipinadala ng kanyang guro para gawin ang masamang gawain noong araw na iyon. Naramdaman niyang inabandona at ginamit. Sa sandaling iyon, muli nang narinig ang boses ni Sam. Kaya't anuman ang mangyayari, ikaw lang ang makakapagsisi sa iyong guro. Matapos iyon, tahimik ang buong lugar at tanging ang tunog ng pagkakasira ang naririnig. Pagkatapos ay narinig ang malakas at malungkot na hiyaw. Malakas na hiyaw ni Jim. Maramdaman niyang nababasag ang kanyang gulugad at unti-unting nawawala ng pakiramdam sa kanyang mga paa. Parang wala na siyang mga paa. Hindi niya ito makagalaw, hindi niya rin maramdaman ang sakit ng kanyang mga paa. Tumayo si Sam at iniiwan ang lumpo ng ngayon na si Jim sa entablado.
Tinitingnan ni General Spark siyang may galit, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil kapag gumalaw siya, walang pag-atres pa, kailangan niyang patayin ang pangalawang general at tiyakin na ang kanyang mga estudyante ay tahimik para hindi lumabas ang balita. Ngunit imposible iyon. Malamig na tiningnan ni Sam ang general, sinipa niya si Jim palabas ng entablado, at lumakad pabalik para tumayo sa kanyang orihinal na pwesto. Malamig na tiningnan ni General ang kanya, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang mga estudyante na narinig din ang sinabi ni Sam kay Jim. Nagsimula na rin silang magduda sa motibasyon ng kanilang guro na ipadala sila para gamulo kay Sam. Ngayon ay naiintindihan na ng general na hindi lamang para talunin ang kanyang squad ang pagdating ni Sam. Narito siya para sirain siya. Sinira ni Sam ang kanyang posisyon sa puso ng mga sundalo at commander, ngayon ay sinisira niya ang kanyang posisyon sa puso ng kanyang mga estudyante, para sa kanila ay isinakripisyo niya pa ang hukbo at ang kanyang posisyon. Ngayon ay inilalagay ni Sam sa alanganin ang pundasyon ng kanilang ugnayan bilang guro at alagad. Tiningnan niya ang binatang nakatayo sa entablado na matapang na tinitingnan siya pabalik. Inakala ko na ang Thunderwolf Squad ay isang malaking bagay. Ngunit hindi ito kasing lakas ng inaasahan. Paano kung magtatalo kayong magkasama bilang koponan? Makakatipid iyon ng maraming oras para sa akin. Ang mga salitang ito ni Sam ay nagpalaya sa lahat mula sa kanilang pagkagulat, at tiningnan nila si Jim at si Sam na may galit. Alam nila na ang kanilang guro ang nagpasama sa kabilang panig, ngunit hindi nila matitiis na hayaang lockeran lang sila ng lalaking iyon. Sa kanilang nakita, alam nila na hindi nila kayang talunin si Sam ng mag-isa, at ang tanging paraan para magkaroon sila ng kumpiyansa ay ang magtulungan para labanan siya. Kahit na hindi patas, sila ay isang koponan at palaging nagtatrabaho bilang isang koponan. May 27 baguhan ang umakyat sa entablado at nagsimulang tumayo sa isang formasayon. Ito ang tunay na novice squad ng Thunderwolf Squad. 14 sa kanila ay mga miyembro ng reserba na kasing lakas din ng ibang miyembro ng squad, ang tanging pagkakaiba ay hindi sila kasing tugma sa koponan. Si Jim ay isa rin sa mga miyembro ng reserba. Ang 27 miyembro na ito ay may dalawang layunin sa pagtatalo ng magkasama. Una, ayaw nilang magkaroon ng panganib kay Sam, at pangalawa, tiyakin na makakapatalo sila sa kanya ng husto. Hindi inalala ni Sam ang anumang paraan. Isang binatang halos 27 taong gulang na tila pinuno ng grupo ang nagsabi. Maaaring may hidwaan ka sa aming guro at ang ilang miyembro ng aming squad ay nakikialam din dito, ngunit hindi ito sapat na dahilan para gawing lumpo ang isang tao, hindi ba? Sino ka para magpasya kung sapat na ang dahilan o hindi? Ako lang ang may karapatang magpasya sa lahat ng bagay na kinasasangkutan ko. Kahit na ang inyong kahihiyan na general na hindi karapat-dapat sa kanyang pamagat ay walang karapatang gawin iyon. Lalo na ikaw, na estudyante ng kahihiyan na nilalang na iyon. Halos tumigil ang pagdaloy ng hangin matapos magsalita si Sam. Ang kanyang mga salita ay labis na malupit at walang paggalang. Ngunit walang sino mang may masasabi tungkol dito, kahit na ang general ay walang masasabi. Sa sandaling iyon ay inis siya, ngunit may isang bagay na nagpaparamdam sa kanya na sampelan ang sarili. Ang pagkalinga sa mga salita ng kanyang manugang. Malinaw niyang sinabi na huwag pilitin ang isang tao na magdudulot sa atin ng pagkakasisi habang buhay, at ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit niya sinabi iyon. Hindi tulad ni Sam ang mga normal na tao, hindi siya kasing matyaga ng iba. 2 linggong kaguluhan, walang labis na kalokohan. Pagkatapos ng lahat, ang paghampas sa mga kasamahan ay hindi gaanong pinsala, at ang pagkabasag ng isang lugar ay maaaring ituring na pag-uugali ng mga tambay. Sa totoo lang, walang sino mang nakagawa pa rin ng malubhang pinsala sa kanya, ngunit handa na siyang magdulot ng karahasan. Sa katunayan, ang kanyang mga aksyon ay hindi lamang paghahanap ng karahasan. Ginagawa niyang mawala sa general ang lahat ng kanyang meron maliban sa yaman at paglago na hindi basta-basta matatanggal. Maliban doon, ang kanyang posisyon bilang general, bilang guro at tagapagturo ay unti-unting inalis sa kanya. Nagdarasal na lang siya sa kanyang puso na huwag matalo ang kanyang mga estudyante sa laban na ito. Kung mangyayari iyon, talagang mabibigo siya bilang guro. Sa huli, dapat niyang protektahan sila, ngunit siya ang nagdulot sa kanila ng lahat ng kaguluhang ito. Kabanatang 150. Tiningnan ni Sam ang grupo ng 27 tao na nagtatayo ng formasayon. May 8 babae sa koponan na nasa likuran ng formasayon. Tiningnan niya sila at napansin na ang formasayon ay kakaunti niyang kilala ngunit hindi niya matukoy kung ano ito. Ang pinuno, ang binatang nagsalita kanina, ay tiningnan si Sam at nagsabi. Gawin nating ganito. Aatakehin ka natin gamit ang ating buong lakas at pinakamalakas na galaw na kayang talunin kahit na isang mid-stage great mage. Kung makakapatalo ka pa rin sa atin sa pagtatalo na ito, ikaw ang mananalo.
Hindi nagsalita si Sam at tumango lang para sumang-ayon. Magpapadali ito ng mga bagay para sa kanya. Kinuha niya ang Harbinger at lumipad hanggang sa pinakamataas na kanyang makaya, mahigit 50 talampakan ang taas mula sa entablado. Ngunit hindi nag-alala ang mga baguhan. Thunderwolf Squad. Ang pinakamalakas na galaw ng Thunderwolf Formation, Thunderfang. Sigaw ng pinuno, at ang lahat ng miyembro ay nagsimulang mag-focus ng lakas. Nakita ni Sam na ang asul na kidlat ay nagsisimulang maging siksik at mula rito ay nabuo ang anino ng isang lobo. Tiningnan ni Sam ang lakas ng Formation Spirit na malinaw na maraming beses na mas malakas kaysa sa lobo ng lupa at lawi na kanyang nakaharap noon. Kinuha niya ang Reaper pati na rin ang Executioner. Ang Executioner ay sumisipsip ng dugo ng Hydra at nagbabago. Sa ngayon ay nasa pinakamataas na antas na ito ng Rango 3 at malapit nang maabot ang Rango 4. Ang iba pang kagamitan ay nasa Rango 2 lamang, kabilang ang Harbinger at ang kanyang itim na Amerikana, batay sa kanilang antas ng materyal. Hinawakan ni Sam ang dalawang espada gamit ang kanyang dalawang kamay at tiningnan ang lobo na patuloy na nagiging siksik. Ang kalangitan ay kumikislap ng kidlat, ngunit nanatili pa rin si Sam sa Harbinger na parang hindi siya matatalo. ATAKIN. Sigaw ng pinuno ng koponan. Itinaas ng lobo ang kanyang ulo, mahigit 20 talampakan ang taas nito, ngunit mas malakas pa rin kaysa sa mga Formation Spirit na kanyang nakita noon. Nagsimulang mag-focus si Sam ng mga lakas ng elemento sa dalawang espada, ang isa ay may apoy at ang isa ay may hangin. Sa sandaling lumundag ang lobo na nakabukas ang bibig, initago ni Sam ang Harbinger at lumulubog ng nakatungo. Ang Executioner ay puno ng lakas ng hangin habang ang Reaper ay puno ng lakas ng apoy. Ipinagkrukris niya ang kanyang mga braso habang hawak ang mga espada. Bago pa sila magtagpo ng lobo, binuksan ni Sam ang kanyang mga braso at inihagis ang mga espada. Dalawang espada na estilo, dual wing slash. Dalawang sinag ang lumabas, ang isa ay may gininto ang apoy at ang isa ay may puting liwanag. Unang tumama ang sinag ng apoy sa lobo, pagkatapos ay ang talim ng hangin na nagpalakas ng apoy. Ang lobo na nagtataglay ng malakas na lakas ay nagtalo sa pag-atake at agad na naglaho. At ang apoy ay patuloy na gumalaw patungo sa grupo. Ang buong entablado ay natakpan ng apoy at naririnig ang mga hiyaw ng koponan. Ngunit isang malakas na pagsabog ang nakalyanme sa kanilang mga hiyaw. Boom! Ang malakas na pagsabog ay mula sa pagtama ni Sam sa entablado. Ang entablado ay naging mga labi at ang mga piraso ng bato ay lumilipad. Hindi. Ang mga miyembro ng squad na nasa antas ng Great Mage ay tumalon para tulungan ang kanilang mga nakababatang kasamahan. Ngunit nang matakpan ng alikabok, tumigil sila nang makita ang isang nakakatakot na figure na nakatayo sa gitna. Ang itaas na bahagi ng katawan ni Sam ay hubad at natatakpan lamang ng mga piraso ng tela, na nagpapakita ng lahat ng mga galo sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang dalawang espada habang ang kanyang likod ay nakaharap sa grupo na nahimatay ngunit pa rin apektado ng apoy. Malamig niyang tiningnan ang mga miyembro ng Great Mage na halos umakyat na sa entablado. Hindi nila alam kung bakit, ngunit natatakot silang umakyat. Parang si Sam ay isang mandaragit na naghahari sa kanyang teritoryo, at kung magtatangka silang pumasok, tiyak na mamamatay sila. Initago ni Sam ang kanyang mga espada, tiningnan ang paligid, at lumingon sa mga cultivator ng Great Realm. Maaari ninyong iligtas sila kung gusto ninyo. At kung gusto ninyong maghiganti, hinihikayat kitang talikuran ang plano na iyon at manatiling masunurin. Dahil naabot ko na ang hangganan ng aking pagtitiis. Kung magtatalo kayo muli sa akin, walang pag-aalinlangan akong magtatalo sa inyong buhay tulad ng pag-aani ng mga prutas mula sa puno. Lumiko siya at halos umalis na. Ngunit lumingon ulit at lumakad patungo sa general. Mahinang bulong niya na tanging sila lang ang makakarinig. Alam ko na hindi mo maaaring hawakan ang natitirang kasamahan. Kung gusto mo pa ring pighatiin sila, gawin mo na. Sigurado akong ang susunod na grupo ay hindi basta-basta matitinag. Ngunit may isang bagay akong babalaan ka, buksan mo ang iyong mga tainga at pakinggan mo ako ng malinaw. Huwag mong subukang gumalaw laban kay Watt. Kung malalaman ko na may nangyari sa kanya, kahit na kaunting pag-atake, pagkakaharang, o pighati. Kung may nangyari sa kanya, darating ako para kunin ang iyong buhay. Sa mga salitang ito, halos tumawa ang general ng may panunuya. Naramdaman ito ni Sam at patuloy na nagsabi. Maaari mo akong tuksohin hanggang sa gusto mo, ngunit mas mabuting tanungin mo ang iyong manugang tungkol dito. Lumiko si Sam at umalis sa kampo. Hindi inalala ni General Spark ang mga salita ni Sam at agad na inalagaan si Jim habang ang iba pang cultivator ng Great Realm ay inalagaan ang mga nasugatan. Di nagtagal, isang rank 4 na manggagamot ang dumating at tiningnan ang kalagayan ng mga tao. Nakatulong niyang gamutin ang mga sugat ng ibang baguhan, ngunit nang dumating sa kay Jim, umiling na lang siya.
Siya ang pinakamahusay na manggagamot sa militar, ngunit kahit na siya ay walang magawa. Ang gulugod ni Jim ay nabasag sa kakaibang paraan, isang bahagi ay ganap na naging pulbos at may patayong guwang sa buong gulugod. Ang mga nerbiyos ay nasira rin, ngunit hindi kayang gamutin ng manggagamot ito. Sa huli, hindi lahat ng manggagamot ay makakapagpalago ng buto. Kahit na may kakayahang magpalago ng paa o braso, hindi nila magagawang perpektong palakihin ang gulugod habang ang laman ay buo pa rin. Sa kasong ito, kailangan ng operasyon. Oo, operasyon. Karaniwan ito sa mundong ito dahil hindi lahat ay may kakayahang gamutin ang lahat ng uri ng sugat. Nang marinig ang diagnosis, nagulat ang general. Agad niyang kinuha si Jim at tumakbo patungo sa pharmaceutical tower. Ang pinuno ng tore ay isang rank 5 na manggagamot at rank 5 na potion master. May pag-asa si General Spark na maliligtas si Jim, ngunit nagulat siya nang tanggihan siya ng pinuno na makipagkita dahil abala raw ito. Nang marinig ito, nainas ang general at nagsimulang ilabas ang kanyang aura at espiritual na lakas para pindutin ang lahat. General Spark, hindi ito ang iyong militar at hindi mo dapat ginagawa ang gusto mo rito. Mas mabuting kumilos ka ng maayos. Lumabas ang isang lalaking parang 50 taong gulang na may hitsura ng scholar at nakatalikod ang mga kamay. Hindi ko gagamutin ang iyong alagad anuman ang mangyari. Umalis ka na rito. Kung mananatili ka pa ng 1 minuto, aalisin ko ang diskwento na ibinibigay ng Pharmaceutical Tower sa Southern Star Military. Bakit mo ginagawa ito? Kinabukasan ng isang batang ito ang pinag-uusapan natin. Hindi ko alam kung paano kita nasaktan. Ngunit humihingi ako ng paumanhin kung may ginawa akong maling bagay. Tulong mo naman siya. Agad na tumahimik ang general at nagmakaawa. Alam niyang ang Pharmaceutical Tower ay hindi lugar para ipakita ang kanyang kapangyarihan, ang pinuno ng tore ay isang nascent at may 2 pagkakakilanlan bilang manggagamot at potion master, na mas iginagalang kaysa sa kanyang titulo bilang general. Kung maapektuhan ang mga diskwento at kontrata sa pagitan ng tore at ang hukbo dahil sa kanyang pagkilos, hindi niya kayang harapin ang kahihinatnan. Siyempre, hindi kanya nasaktan, ngunit malinaw na nasaktan mo ang ibang tao na hindi mo dapat saktan. General Spark, narinig ko na nagkamali ka na noon sa pagkakasala sa tao na hindi mo dapat saktan. Dapat ay natuto ka na ng aral. Sinasabi mong kinabukasan ng batang ito ang pinag-uusapan, ngunit ano naman ang kinabukasan ng mga batang iyong pighatiin? Iyon lang ang masasabi ko. Ngunit hindi kita matutulungan. Nakakapanghina na makita ang batang ito na nagdurusa, ngunit walang magagawa ako. Dapat mo nang inasahan ang mga kahihinatnan na ito. Ngayon, umalis ka na bago ako gumawa ng higit pang aksyon at huwag nang bumalik. Ngumiwi ang general sa pagkainis. Hindi niya alam kung ano ang gagawin para malinawan si Jim. Siya ang dahilan kung bakit nasa ganitong kalagayan si Jim, at ngayon ay sinasabi ng manggagamot na siya rin ang dahilan kung bakit hindi matutulungan si Jim. Anong malaking pagkakamali ang kanyang ginawa para saktan ang isang tao hanggang sa ganitong antas? Wala na siyang oras para mag-isip, ang tanging pagpipilian niya ay humingi ng tulong kay Duque. Kaya tumakas siya mula sa tore. Sa oras na iyon, ang natitirang miyembro ng Thunderwolf Squad ay dumating na rin. Nang makita nila ang general at si Jim na parang walang buhay sa kanyang mga kamay, naiintindihan nila ang sitwasyon. Mas malungkot pa ang hitsura ni Jim, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tiningnan niya ang kanyang mga kasamahan at pagkatapos ay ang kanyang guro. Mahinang niyang sabi, "Guro, bakit mo ginawa ito sa akin?" Nang marinig ang mga salitang puno ng kawalan ng pag-asa at pagkabigo, tahimik ang lahat hanggang sa maging kakatakot. Hindi alam ni General Spark kung ano ang sasabihin. Isang bagay ang totoo, tahasang inialay ni Sam si Jim dahil sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung sino ang nagbabara sa kanya para makakuha ng paggamot. Sa sandaling iyon, isang pilak na liwanag ang kumislap at dumating si Watt sa kanyang silver wind. Malamig niyang tiningnan ang general, kinuha ang isang liham mula sa kanyang imbakan, itinapon ito, at umalis. Isang miyembro ng squad ang kumuha ng liham at binuksan ito. Nagulat siya bago basahin ito ng malakas. General Spark, kahit na ikaw ang nangunguna sa pagpighati sa iba gamit ang iyong autoridad, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Paano ang pakiramdam na ikaw ang pighatiin ng iba? Tama ba ang ginawa ko? Oh, para sa impormasyon, ako ay isang rank 5 na artisan. Sana ay sapat na ang iyong katalinuhan para hulaan ang kahalagahan nito. Sam. Kabanatang 160. Nang marinig ang nilalaman ng liham, nawalan ng pag-asa si General Spark. Ang taong nagdulot kay Jim ng ganitong kalagayan at ang taong nagbabara sa kanyang paggaling ay iisa, isang batang baguhan na mas bata kaysa sa kanyang ngunit isang nascent. Biglang naalala niya ang nakaraang pagkabigo na nagdulot sa kanyang 3 anak na babae ng paghihirap dahil sa pagkakasala niya sa isang tao.
Ngunit may pagkakaiba, noon ay ang taong kanyang sinaktan ay may parehong lakas ngunit may mataas na pinagmulan. Ngayon, ang taong ito ay mas mahina sa kanya, at malaki ang agwat ng kanilang lakas. Tanging isang paraan na lang ang natitira sa kanya, ang pagpapalakas ng hidwaan. Bagamat ang apat na tore ng propesyonal ay pinamamahalaan ng hiwalay, mas malapit sila sa isa't isa kaysa sa pinuno ng teritoryo. Sa palagay niya, ginamit ni Sam ang kanyang potensyal bilang pangako, dahil 16 pa lamang siya at rank 5 na artisan na, tipigilan ang paggamot kay Jim. Halos tama ang kanyang haka-haka, ngunit ang kasunduan ay hindi tungkol sa potensyal kundi sa isang recipe. Maraming recipe ng pot yun at pilang mayroon si Sam sa Divine Dimension na mas advanced kaysa sa mga nasa merkado. Pinili niya ang isang pinakamababang antas na recipe para sa mga taong nasa ibaba ng Grand Realm na nagpapabalik agad ng espiritual na lakas, at gumawa ng kasunduan sa pamamagitan ni Watt sa pinuno ng tore. Kahit na rank 5 na Potion Master ang pinuno, ang na-upgrade na bersyon ng Potion ay magiging malaking kontribusyon para sa kanyang hinaharap. Ngunit hindi alam ito ng general, kung alam niya, magtataka siya sa tiyaga ni Sam na pighatiin siya sa pamamagitan ng pagtatalo ng isang mahalagang bagay. Nag-iisip si General Spark sandali at nagpa siya na bisitahin si Duke, ngunit bago iyon ay kailangan niyang kausapin ang kanyang manugang. Kaya't dinala niya ang kanyang mga estudyante sa ari-arian ni Duke at pumasok sa silid ng komunikasyon para kausapin ang mga Marquez. Ang kanyang mga estudyante ay naghihintay habang inilalagay si Jim sa isang mesa na walang buhay sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nakikipag-usap si Sam sa commander ng ika-4 na rehimyento na tagapagturo ng kampo. Gusto kong lumabas. Walang paggalang ang kanyang boses, ngunit hindi inalala ng commander at kinabahan niyang tanong. Bakit? May gagawin ako sa Artisan Tower. Hindi ako makikialam sa misyon ng negosyo ng aking mga kasamahan. Sabi ni Sam habang inilalabas ang kanyang Tailor Artisan at Weapon Artisan badge. Pinayagan siya ng tagapagturo na lumabas, at agad na pumunta si Sam sa Artisan Tower para taasan ang kanyang katayuan. Sa palagay niya, tatawagin siya ni Duke sa gabi, kaya't kailangan niyang dagdagan ang kanyang halaga para mas malakas ang kanyang boses sa talakayan. Nang dumating si Sam sa pasukan ng Artisan Tower, naghihintay na roon si Watt kasama ang kanyang Scholar Artisan badge. Pumasok si Sam at pagkatapos ng ilang oras ay lumabas na may bagong na-upgrade na badge, ang kanyang Weapon Artisan badge. Ngayon, siya ay rank 5 Scholar Artisan, pseudo-rank 3 Tailor Artisan, at pseudo-rank 3 Weapon Artisan. Hindi pa rin siya tumigil doon. Pumunta sila ni Watt sa Formation Tower at pagkatapos ay sa Inscription Tower. Ngayon, siya ay rank 2 Formation Master at pseudo-rank 3 Inscription Master. Ang kanyang pseudo-rank 3 na katayuan ay mula sa paggawa ng Inscription Matrices gamit ang rank 2 na inscription na may parehong epekto ng rank 3. Tapos na ang kanyang paghahanda. Halos tapos na ang problema. Maaari ninyong buksan muli ang restaurant. Ngunit hilingin ninyo kina Philip at Kelly na magtrabaho ng husto sa Impact Crystals. Ngunit huwag kayong magpahirap kung hindi ninyo magagawa ang restaurant. Ang natitirang negosyo ay umuunlad na, at mahirap makapasok sa merkado. Gawin ninyo ang inyong makakaya ng ligtas at huwag kayong maloloko ng ibang koponan. Binigay ni Sam ang mga tagubili na ito kay Watt at lumipad pabalik sa kampo gamit ang kanyang hoverboard, habang si Watt ay bumalik sa ari-arian para ibahagi ang balita. Naghihintay si Sam sa tolda at hindi na dumalo sa pang-araw-araw na gawain. Kahit na ang mga tagapagturo ay hindi siya hiniling na dumalo, masaya sila hanggat hindi sila nakikipag-ugnayan kay Sam. Natatakot sila na kung hahanapin niya ang mga pagkakamali nila at babalik sa kanilang kampo, mawawala pa ang natitirang hukbo. May mga palatandaan na nais ng mga sundalo na umalis. Inaasahan ni Sam ang tawag ni Duke. Sigurado siyang malalim na inaalala ng general ang kanyang mga estudyante at gagawin ang lahat para iligtas si Jim. Dahil ang pinuno ng Pharmaceutical Tower ay ayaw tumulong, tanging si Duke lang ang makakapagkumbinsi sa kanya. Ngunit halos gabi na at hindi pa rin siya tinawag ni Duke. Ito ay dahil ang general ay kausapin ang kanyang manugang at nalulungkot sa pag-iisip. Paulit-ulit niyang naalala ang mga salita nito. General Spark, inirerekomenda ko na huwag mo siyang galitin, ngunit ginawa mo pa rin. May tinago akong impormasyon bago para hindi siya makainis, ngunit dahil hindi ka willing na makinig, kailangan kong sabihin ito. Si Sam ang Samire sa Blackwater sa aking teritoryo. Sinira niya ang sangay nito sa Blue Flame City, at ang pinakamahalagang bagay, ang pinuno ng sangay ay isang nascent. Ngunit tanging mga buto na lang ang natitira sa kanya. Pinatay ni Sam siya harap-harapan ko. Isa iyon sa pinakamabangis na pagpatay na nakita ko. Naramdaman ng lalaki ang paglabas ng kanyang dugo, ang pagkawala ng kanyang lakas, ang pagkain sa kanyang mga organo, at ang pagkain sa kanyang laman ng mga malalakas na insekto. Wala nang natira kundi mga buto.
Kung sa palagay mo ay pinalaki ang mga balita tungkol kay Sam, isipin mo ulit. Kung ako ikaw, ay papalakas ko agad ang hidwaan. Kung hindi, pumatay ka sa kanya ng isang hampas para matapos na ang problema. Kung hindi, maghahirap ka. Ang pinakatakot na bagay kay Sam ay hindi ang kanyang lakas o potensyal kundi ang kanyang talino. Kahit na may kaunting buhay na lang siya, tiyak na kukuha niya ang buhay ng kanyang kalaban bago siya mamatay. Paalam. Tahimik si General Spark at nag-isip sandali. Naiintindihan niya na hindi tipikal na henyo si Sam na mapagmataas dahil sa kanilang lakas o mga tagumpay. Iba siya at mapanganib, parang mabangis na hayop na may malakas na pagmamayari sa kanyang mga bagay, kaibigan, at empleyado. 15 araw na pagpighati. Ang isang tipikal na henyo ay magtitiis o aalis para sa pagmamalaki, ngunit si Sam ay pinili na sirain ang mga bagay na nagpapanatili sa general sa kanyang posisyon. Isang walang katinoan siyang tao. Matapos ang mahabang panahon, nagbalik sa kanyang sarili ang general at lumabas ng silid. Sinalubong niya ang kanyang mga estudyante, kinuha si Jim, at tumakbo patungo sa palasyo ni Duque. Kailangan niyang tapusin ang hidwaan agad, kung hindi, maghahirap siya. Nang makita ni Duque ang general na tumatakbo patungo sa kanya, inakala niyang may krisis sa hukbo. Sa totoo lang, may krisis nga, ngunit hindi ang inaasahan niya. Nakipagkita ang general kay Duque sa palasyo kasama ang kanyang mga estudyante at ikinwento ang sitwasyon ng maikli. Nahihiya siyang sabihin ang lahat dahil sa kanyang pagmamalaki, kaya't binigyan niya lamang ng mga pahiwatig. Ngunit naramdaman ni Duque na may kakaiba, ngunit tinanggap pa rin niyang kausapin si Sam at ipinadala ang isang tagapaglingkod para tawagin siya. Sa oras na iyon, nakaupo na si Sam sa tolde na nakasuot ng kanyang itim na Amerikana sa halip na uniforme ng hukbo. Alam niyang kailangan niyang makita si Duque, kaya't gusto niyang makipagkita sa kanyang sariling estilo, hindi lang siya isang sundalo, marami pa siyang pagkakakilanlan. Nang dumating ang tagapaglingkod, sumunod si Sam at sumakay sila sa isang level 4 na hayop na parang agila papunta sa palasyo ni Duque.